Kakasimula pa lang ng trabaho. Hindi kaya aalis na kayo? Agad. Manager Ma, mag-o-overtime ang grupo namin ng 2 linggo. Sa wakas natapos ko na ang proyekto. 3 araw nang mas maaga sa deadline. Lahat ay pagod na pagod na. Pinauwi ko na silang maaga, para makapagpahinga. Ilang araw lang naman akong nag-out of town. Para kayong mga nawawalang bata, tapos na ang proyekto. Wala na bang bago? Sa sitwasyon ng trabaho ngayon, pinapa-overtime kayo ng kumpanya, parang pabor pa yun sa inyo, at nagyayabang ka pa dahil dyan. Simula ngayon, lahat kayo, araw-araw, 2 beses lang pwedeng umihi, bago mag-alas 12 ng gabi, bawal umuwi, di ko kaya, umalis ka na ngayon din. Para naman akong hindi tao sa ginagawa mo, manahimik ka, ikaw, minsan lang pwedeng umihi sa isang araw, ako. Ate Wang, Ate Wang, Ate Wang, ayos ka lang ba, Ate Wang? Tingnan mo si Monica. 8 buwan ng buntis, pero patuloy pa rin sa trabaho. Ang galing niyang mag-alay ng serbisyo. Hindi ba kayo nahihiya? Kung magpapatuloy pa tayo ng ganito, hindi kakayanin ng katawan natin. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kung maaga nating matapos ang proyekto ng ilang araw, makakapagpahinga tayo ng ilang araw. Ako ang namamahala sa inyo, at ito ang patakaran, sa akin. Hindi bale. Napakasama ng ugali. Ayoko na, suportahan natin si Kuya Chuan. Ayoko na rin. Mag-aalsa ka ba? Ayoko na. Pwede. Pero sabihin na natin ng maaga. Kung kusang mag-aalis ka, wala kang makukuhang kahit 1 sentimong bayan. At mawawalan ka rin ng overtime pay. At mawawalan ka rin ng bonus. Natatakot na agad kayo. Magpapakaalipin na lang kayo. Dapat lang na maging handa kayong magpakaalipin. Pautang sa bahay, pautang sa sasakyan, seguro, at mga bayarin sa pag-aaral. Hindi kaya kayo maduraj niyan. Bumalik na kayo sa trabaho ninyo. Kayo. Ma Jenny, iligal yan. Isusumbong kita. Sumbungan mo. Mayroon kaming isang buong team ng mga abogado na makakalaban mo. Pagkatapos ng pagsasampa ng kaso, kailangan pang magkaroon ng paglilitis. At pagkatapos ng paglilitis, magkakaroon pa ng arbitrasyon. Kahit manalo ka sa unang paglilitis, may pangalawa pa. Sa pagitan noon, magtatagal iyon ng kalahating taon. Kaya ng kumpanya ang maghintay. Pero kaya mo ba? Ikaw, lalaban sa akin. Mamatay ka na sana. Kuya Chuan, Kuya Chuan, Kuya Chuan. Kung mabubuhay pa ulit ako, sa susunod na buhay, hindi na ako magiging isang alipin. Sino ka? Saan ba ito? Matanda na ako, ang tagapangalaga ng mga kalabaw at kabayo. Dahil nadama ko, ang iyong hinanakit bago ka mamatay. Kaya't ako'y naririto upang magbigay ng isang malaking pagbabago sa iyong kapalaran. Bakit ka tumatakbo? Hindi ka makakaalis dito. Ikaw pa ang mamatay. Hindi ako patay. Matandang unggoy. Hindi kita paniniwalaan. Terra, ibabalik kita ngayon sa sandali bago ka mamatay. Sa buhay na ito, basta matanggal ka lang sa kumpanya, makakakuha ka na ng ₱1 trilyon na ayuda para sa mga nawalan ng trabaho. ₱1 trilyon na ayuda para sa mga nawalan ng trabaho. Sino ba ang niloloko mo? Umalis ka na. Tandaan mo, na tinanggal ka sa trabaho ng kumpanya, at hindi dahil sa pagbibitiw mo sa trabaho, ha? Kakasimula pa lang ng trabaho mo, uuwi na ba kayo agad? Buhay na naman ako. Anong tinitingin-tingin ninyo? May angal kayo, pinag-o-overtime kayo ng kumpanya, para yan sa ikabubuti ninyo. Simula ngayon. Lahat kayo, araw-araw, 2 beses ka lang pwedeng umihi. Bago mag-alas 12 ng gabi, bawal umuwi. Kung hindi mo kaya, umalis ka na ngayon din. Eksakto. Tapos, ano ang susunod? Ate Wang. Ate Wang, ayos ka lang ba, Ate Wang? Natupad ang sinabi kanina nung matanda, hindi kaya panaginip lang kanina. Tingnan mo si Monica. 8 buwan na siyang buntis, pero nananatili pa rin sa trabaho. Ganitong uri ng pagsasakripisyo. Hindi ba kayo nakukonsensya? Konsensya mo ang mukha mo, walang puso. Ikaw. Binabati kita, matagumpay mong nagawa ang unang hakbang. ₱10,000 ang premyo. Bilang pampasigla, mayroon kang 1 buwan para tapusin ang gawain. ₱1 trilyon ang ayuda. Hinihintay ka namin. Nasa alapin na ang pera, ₱10,000. Kung ma-lay off ka, hindi ba ako naging isang mayamang tao? Li Chuan, maglalakas loob kang sumagot sa akin. Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na nga ako, dahil sa'yo.
Mula ngayon, ang nakakapagod na trabahong ito, kung sino ang gustong gawin, siya na ang bahala. Ang proyekto, kung sino ang gustong gawin, siya na ang bahala. Simula ngayon. Hindi na ako sasama. Lynch 1. Ayaw mo na ba ng overtime pay? Yang kaunting overtime pay na yan. Ayoko na nga talaga. Susunod, alas 9 ang pasok ko. Alas 5 naman ang uwi. Kahit isang minuto pa, ayaw ko nang mag-overtime. Nakakainis. Sige, tanggalin niyo na ako. Kuya Chuan, mukhang may mali yata sa ininom mo ah. Ang tapang-tapang mo naman. Ang galing-galing mo naman. Lynch 1, may sakit ka ba sa ulo? Maniwala ka sa akin. Sisibakin talaga kita. Simula nang maging manager ka ng advertising department, inaapi mo na ang mga kasamahan mo araw-araw. Nag-overtime ako ng 1 taon. Pero ni piso wala akong dagdag sa sweldo. 1 minutong pagkali, ay babawasan na ng 1 araw na sweldo. Pati pagpunta sa banyo ay tinitignan ng oras. Tapos ikaw naman, nasa opisina ka, nanunood ng serye, umiinom ng tsaa, naglalaro. Pakinggan mo to, hindi ko na kaya ngayon. Sige, hintayin mo lang ako. Ngayon, hindi lang kita tatanggalin sa trabaho, kundi pati ang bonus ninyo sa proyekto ng grupo ninyo. Ikaw ang mananagot, at magpapakabakasyon kayo buong taon. Sige, magsakitan na kayo, kukunin mo ang bonus ko. Isirain ko ang proyekto mo. Tingnan natin kung gaano pa katagal. Makakapagtrabaho ka pa bilang manager ng advertising department sa kumpanya. Ano ba ang gagawin mo? Panoorin mo ito. Ang mga detalye ng Hengju Real Estate ay nasa cloud server na, at ang aking computer lamang ang nag-iisang kopya. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, ang proyektong ito wala na. Tigil. Alam mo ba, tayo at ang Hengju Real Estate, ang proyektong pinagsamang binuo, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kung hindi natin, maisumite ang proposal sa takdang oras, ang pakikipagtulungan ay automatikong masasawata. Ibig sabihin, ang mga pondo natin dati, ay lahat masasayang. Tatawagan ko na si Manager Leo. Ang responsibilidad na ito, hindi ko kakayanin. Ang gumagawa ng kasalanan ay siya ring mananagot. Tumawag ka na ngayon. Gusto kong malaman mo, ang mga api sa mga taong mababait, wala kang magandang kahihinatnan. Hindi mo ako pwedeng tanggalin ngayon. Hayop ka. Subukan mo. Hintayin mo ako. Bilyon-bilyong piso na pera para sa mga nawalan ng trabaho. Dumating na ako. CEO. Mahina ngayon ang merkado. Ngayong taon, ang kalagayan ng negosyo ng Liu Group ay hindi rin maganda. Hindi gaya ng dati. Bago ang bakasyon ng Chinese New Year, pinaalis nila ang mga matatandang empleyado para makatipid sa kanilang bonus. Tulong na. Hindi ba kayo pwedeng magkaroon ng kaunting pagkamalikhain at mag-isip ng mga bagong paraan? Ang mga may karanasang matatandang empleyado ay inalis niyo sa trabaho. Paano na ang kanilang mga pamilya? May pananagutan ba tayo? Susuklian ba natin ang kanilang pagsisikap sa loob ng maraming taon? At saka, ang mga proyekto ng Hengju Real Estate sa hinaharap. Sino ang mangangasiwa? Ang mga proyekto ng Hengju Real Estate, matagal ko nang hindi sinasang-ayunan. Ang pagsasama sa Hengju Real Estate sa pagpapaunlad ng proyektong ito, dapat lang naibenta na ito para maibsan ang kagipitan. Kung hindi, kapag natapos na ang proyektong ito, at kumita na, mga 2 o 3 taon na ang lumipas, wala nang silbi iyon. Ano pa ang sinasabi mo ngayon? Ano pa ang saysay? Nasumite na ang proposal. Manager Leo, malaking problema, ang Hengju Real Estate, nag-default. Idagdag pa ito sa problema. Masasangkot ba kami? May kinalaman ba ang Hengju Real Estate? Mayroon. Kakapirma lang namin sa Hengju ng Joint Development Project, 100 milyon ang inilagay ng kumpanya namin. At 1 bilyon naman ang Hengju Real Estate. Sumalang ang Hengju Real Estate, ayon sa karaniwang ginagawa ng investigating team. Ang kanilang mga ari-arian ay maaring i-freeze. Ang mga stock ay maaring masuspend. Hihintayin ang investigasyon. Ang proyektong ito ay maaari ding walang katapusang maantala. Malulugi ang kumpanya natin. Ting-ting, pumunta ka na at tingnan mo. Nasumite na ba ang proposal? Bilisin mo. Sige na. Manager Leo, yung pasaway sa department namin. Si Lee Chuan, nagwawala na naman. Sinisira niya ang proyekto natin. Sa Hengju Real Estate, lahat ay naputol na. Ang 1 taon naming pagsusumikap ay nasayang na. Ikaw. Ulitin mo nga. Nasumite na ba ang proposal? Hindi pa. Lahat ay naputol na. Lee Chuan, makinig ka. Pinauutal mo si Manager Leo dahil sa inis mo. Sa tingin ko hindi lang pagpapaalis ang abot mo. Kailangan mo pang magbayad sa pinansyal na pagkalugi ng kumpanya. At baka makulong ka pa. Direktor Leo. Si Lee Chuan, ang masamang lalaking iyon. Nakuha ko na. Hintayin mo lang. Pupuntahan ko siya ngayon din. Personal kang aasikasuhin ni Direktor Leo. Tapos ka na. Magiging mayaman na ako. Ipagawa natin sa kanya. Direktor Leo, buhay na naman ako ngayon.
Talagang napakalaki ng utang na loob ko sa empleyadong ito na si Lee Chuan. Nasaan ang impormasyon niya? Ito. Ang taong personal na sumubaybay sa proyekto sa loob ng isang taon. Sisirain kung sisirain. Hula niya siguro ang panganib. Kaya niya ginawa yun kahit may pressure, may kakayahan, may tapang. Talented siya. Gwapo pa. Hindi na ako makapag-antay. Gusto ko na siyang makita. Masamang tao ka. Pagdating ni Boss Leo, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Matandang bruha pa. Wala ka namang kwenta. Ang alam mo lang ay mang-insulto. Kung hindi dahil sa suporta ng aming grupo. Matagal nang wala ang departamento ng advertising. Nangangawit ka lang ng hangin. Pag namatay ka naman, sisiyang lang ang lupa. Ang mga walang kwentang salita mo ay hindi umaayon sa takbo ng panahon. May gana ka pang huminga. Bakit naman ako mamamatay? Masamang tao. Sisibakin na kita ngayon. Bro, Jemima. Mahal na mahal kita. Leyes ka. Tigilan mo na. Direktor Leo, siya nga. Direktor Leo, nagkakamali ka ba ng pagkakatarget? Ikaw nga ang tinutukoy ko. Si Lee Chuan, bilang isang matagumpay na tauhan ng kumpanya. Ang tapang mong siya'y tanggalin sa trabaho. Ipinapahayag ko, si Ma'am Jenny ay ginyuli sa trabaho. At ibinaba sa posisyon na assistant sa Human Resources. Boss Leo, kawawa naman ako. Wala po ako. Huwag ka nang magpalusot. Ang mga ginawa mo. Si Boss Leo ay nasa daan na papunta rito. Nalaman ko na ang lahat. Ikaw, mag-ayos ka na ng gamit mo. At iwanan mo na ang opisina ng manager. Manager Leo, huwag mong punitin. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Alam ko na, hindi na kailangang magpaliwanag para maipahayag ang kagalakan at pagpapasalamat ng kumpanya. Simula ngayon, ikaw na ang manager ng Advertising Department at ng Human Resources Department, Manager. Team Leader. Team Leader, salamat sa pagtatanggol mo sa amin. Si Kuya Chuan ang leader namin. Sisiguraduhin namin gagawin namin ang lahat para sa iyo. Tama, teka lang. Hindi ganun yun. Dapat ay. Sige, tanggalin mo na ako. Teka lang. Hindi naman ganoon yun. Lee Chuan. Hintayin mo lang ako. Milyon ang sahod mo tapos hindi pa sapat. Alam ko na may reklamo ka sa kumpanya. Personal kitang tinuruan para sa trabaho mo. Hindi pa ba ito sapat na pagpapakita ng sinseridad? CEO, hindi ko naman talaga intensyon na makipagtalo sa kumpanya. Mayroon talaga akong trilyong halaga ng ari-arian na hihintayin kong mamanahin. Wala akong panahon para makipagtalo sa iyo. Sige. May trilyong halaga kang ari-arian. Halika. Ito ay ang listahan ng mga taong kailangang ayusin bukas. Tingnan mo, maghanda ka ng hawakan ang gawain ito. Nakikinig ka ba talaga sa akin? Ano ang pinag-uusapan ninyo? Pero narinig ko, nasa pagtatapos ng taon ay tatanggalin ng kumpanyang ito ang maraming matatandang empleyado. Ang sama naman ng kumpanyang ito. Sino naman ang magtatrabaho roon? Hindi ba't may isang taong itinaguyon? Kaya pala biglang umangat si Lee Chuan. Pag-isipan mong mabuti. Napakahirap ng gawain ito. Kung hindi mo ito maayos na magawa, sisisihin ka ng Board of Directors. O di kaya'y, sisibakin ka pa nila. Sige, huwag mo nang isipin pa. Ang bagay na ito, ay para lamang sa akin. Lee Chuan, maraming salamat sa iyo, kung kaya mong lutusin ang bagay na ito, nang perpekto. Tiyak na hindi kita pababayaan. Boss Leo, bakit mo ba laging hinahawakan ang kamay ko? Maganda ka nga. Pero hindi ako ganoon, nagagawa ng kahit ano, para lang umasenso, isang batang lalaki na kaya mong bilhin. Ikaw, ano-ano ba yung pinagsasabi mo? Mas matanda ako sa iyo ng ilang taon. Nakikita kong may potential ka. Kaya kita binigyan ng promosyon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, lumabas ka na. Opo, bukas ulit. Sana po'y hindi kayo magsisi. Ang batang ito, nang ahas pa nga akong biruin. Huwag na, lumabas na si Lee Chuan. Kuya Chuan, magandang araw po sa inyo. Mabuti. Inisip ko ng gusto, ni hindi man ako tinanggal ni Manager Leo. Hindi ka naman nagsikap, madali lang pala na mapaparusahan. May mamanahin ka ring bilyon-bilyong yaman. Lee Chuan, papatayin kita. Anong ginagawa mo? Pigilan ninyo siya. Dahan-dahan. Ninong. Yung si Lee Chuan, at si Liu Ruiyuan ay sobra na. Hindi pa sapat ang pagpapababa sa posisyon ng tao. Hinahabol pa niya ako at sinasalakay ng malapitan. Ninong. Dapat mo akong tulungan.
Si Liu Ruyuan. Ang swerte-swerte naman niya. Hindi pa rin siya namamatay. Pero ayos lang. Ang listahan ng mga tatanggalin sa trabaho. I-analyze mo. Ipadala mo sa group chat ng kumpanya. Daddy. Kausap ka niya. Oh. Sweetheart ko. Daddy. Tinutulungan ka lang naman niya, eh. Bukas, naninira ka. Ang mga empleyadong nasa listahan ay gagawa ng gulo. Maghahanap tayo ng ilang reporter para mag-leave. Bibili tayo ng mga trolls sa internet. Ibubunyag natin ang mga anomalya. At hihintayin natin na lumakas ang impluwensya ng balita. Ang stocks ng pamilyang Liu ay tiyak na babagsak. Tapos ang board of directors, sisiguradong matatanggal. Si Liu Ruyan sa pwesto. Ako, ang makakaagaw nun. Nung mga panahong iyon, kahit ang tunay na ama niya, hindi na siya mapagtatanggol. Ang ninong ko. Pagdating ng panahon, huwag mong kalimutan ang tao ha. Ma Jenny, ano ang gagawin mo? Siyempre para ilantad, ang mga mapagsamantalang kapitalista, Ginoo Liu, magkakaroon ng pagpapaalis ng mga empleyado sa inyong kumpanya sa pagtatapos ng taon. Sinadya ba ito, Ginang Liu? Kumalat na ang balita sa labas, na sinadyang inalis ninyo sa trabaho ang mga matatandang empleyado, para hindi na magbayad ng bonus sa katapusan ng taon. Ano ang masasabi ninyo rito? Sino ang nagpapasok sa inyo? Lumabas, 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 lumabas na rin kayo. Hindi kayo aalis ngayon hanggat hindi kayo nagpapaliwanag. Walang sino man ang makakaalis. Tulong. Protektahan ninyo si Manager Liu. Bayaran ninyo. Bayaran ninyo. Tigil. Anong gagawin mo? Gusto mo bang palalain ang sitwasyon? Lumabas ka. Liu Ruyuan. Tapos ka na. Sige, manahimik na kayong lahat. Pinuno ng advertising department. Li Chuan. Ngayon, umaasa na lang ako sa iyo. Mga kapatid, hindi ba kayo naniniwala sa kumpanya? Hindi niyo pa rin ba ako pinaniniwalaan? Magpila na kayong lahat. May problema ba? Isa-isa ninyong sabihin. Ako si Li Chuan. Tutulungan ko kayo ngayon. Chuaner, naniniwala ako sa iyo. Pero hindi pwedeng gawin yan ng kumpanya. Iligal ang pagpapalis sa isang buntis. Sino ang nagbigay sa kanila ng karapatang gumawa ng ganyan? Wala ako. Nilabas na ang listahan ng mga mapaparusahan. Anong tinatago mo pa? Ang Liu Group, iyon ay isang kumpanyang walang konsensya. Tara, tingnan natin. Paano kayo pinagmumura ng lahat, Dura? Listahan ng mga taong may magkasalungat na intensyon. Hindi lang ako ang may balak gumawa ng gulo. Marami pa tayo. Pero kung ganito ang takbo ng mga pangyayari, paano ako mapapatanggal sa trabaho? Gusto nilang hadlangan ng aking pagunlad. Pangarap lang nila yon. Hindi ba't leave ito? Tara, kuhanan mo ako. Ako si Lee, ang head ng Human Resources sa Liu Group. Li Chuan. Ang pangyayaring ito ngayon, ay ako na ang bahala, Li Chuan. Salamat sa iyo. Ate Wang. 10 taon nang nagtatrabaho sa Liu Group, 8 buwan na ang buntis, at patuloy pa rin nagtatrabaho. Ang ganyang dedikasyon. Hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba akin yan? Huwag na nating pag-usapan kung legal ba o illegal ang pagpapaalis sa isang buntis. Ang pagtanggal sa kanya sa trabaho, isipin na lang natin kung gaano katagal. Nagtrabaho si Ate Wang para sa kumpanya, tapos dahil lang sa kaunting bonus ay tatanggalin siya. Makatao pa ba iyon? Tuner, ang listahan na hawak mo, ano iyon? Ang listahang ito. Hindi naman pala listahan ng mga tatanggalin sa trabaho. E ano ito? Listahan ito ng mga bibigyan ng insentibo. Listahan ng mga bibigyan ng insentibo. Anong listahan ng mga bibigyan ng insentibo? Ang ating kumpanyang Liu, balak magbigay ng 20% na dagdag sahod sa mga empleyadong 10 taon na o higit pa. Sa mga empleyadong 10 taon na o higit pa, para kay Sister Wang, dahil sa espesyal na sitwasyon niya, hindi lang dagdag sahod, kundi doble rin ang bonus niya sa katapusan ng taon. At doble rin ang lahat ng bakasyon niya. Doble. Ang ganda, 20%. Li Chuan. Kung gagawin mo yan, magsasara ang kumpanya. Ayoko. Ayokong pumayag sa iyo at kay Ate Wang. At sa camera, ikaw. Mga kasamahan, kasama ang aming mga kaibigang reporter, pumunta sa tanggapan ng pananalapi, para kunin ang bonus sa katapusan ng taon. Bilisan ninyo, kunin na natin ang pera. Tara na, tara na, tara na, susugod na tayo. Li Chuan, malaking gulo ang nagawa mo. Masamang tao ka, ang perang yun sa accounting ay bonus ng ating mga shareholder sa katapusan ng taon. Binigay mo sa kanila, ano ang gagawin natin? Guard, dali. Hulihin ninyo ang lalaking ito. Tanggalin siya sa trabaho. Tama, tanggalin. Tanggalin na siya.
isang grupo ng mga mapagsamantalang kapitalista. Buksan niyo ako. Manahimik na kayong lahat, pinuno ng advertising department. Beach 1. Sa'yo na lang namin ito iiyasa. Mga kapatid, hindi ba kayo naniniwala sa kumpanya? Hindi niyo pa rin ba ako pinaniniwalaan? Magpila na kayong lahat, may problema ba kayo? Isa-isa ninyong sabihin. Ako si Lee Chuan, ngayon ko na kayo pagtatanggol. Chuan, naniniwala ako sa iyo, pero hindi dapat gawin yan ng kumpanya. Iligal ang pagpapaalis sa buntis. Sino ang nagbigay sa kanila ng karapatang gumawa ng ganyan? Wala ako. Lumapit na nga ang listahan ng mga hatol. Anong ginagawa mo? Nagkukunwari ka pa. Ang kumpanyang Leo, isang kumpanyang walang puso. Terra, tingnan natin. Paano kaya kayo sinisigawan ng lahat? Sus. Listahan ng mga taong may dalawang mukha. Gusto ng gulo. Hindi lang ako ang isa. Pero kung ganito ang takbo ng mga pangyayari, paano ako natanggal sa trabaho? Gusto nilang harangan ng aking pag-unlad. Pangarap lang nila yon. Hindi ba't nagli-live? Terra, kuhanan mo ko ng litrato. Ako si Lee Chuan, ang pinuno ng Human Resources sa kumpanyang Leo. Lee Chuan, ang pangyayaring ito ngayon, ang buong responsibilidad ko na. Lee Chuan. Salamat sa iyo. Ate Wang, masipag at tapat, na nagtrabaho sa kumpanyang Leo sa loob ng 10 taon. 8 buwang buntis na, nanatili pa rin sa kanyang tungkulin. Ang ganitong dedikasyon. Hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba sa akin yan? Huwag na nating pag-usapan ang pagpapaalis sa buntis. Legal man o hindi, sabihin na lang natin na si Ate Wang ay para sa kumpanya. Nagbuwis ng buhay sa loob ng maraming taon. Dahil lang sa pagsisiwalat niya ng totoo tungkol sa bonus, pinagtatanggal na siya. Tao pa ba yun? Chuaner, ang listahang hawak mo, ano yun? Ang listahang ito. Hindi naman pala listahan ng mga tatanggalin sa trabaho. Ano kaya yun? Ito ang listahan ng mga insentibo. Listahan ng mga insentibo. Anong listahan ng mga insentibo? Ang ating kumpanyang Leo, may balak na magbigay ng dagdag na sahod na 20% sa mga empleyadong nagtrabaho ng mahigit 10 taon. Para sa mga espesyal na kaso tulad ni Ate Wang, hindi lang tatasan, kundi dadagdagan pa, 2 buwang bonus. Lahat ng bakasyon, dodoblehin. Napakaganda, 20%. Lee Chuan. Kung gagawin mo yan, mababang karote ang kumpanya. Hindi pumayag. Hindi ko papayagan na sumama ka kay Ate Wang. At sa camera sabihin mo, ikaw. Mga kasamahan, kasama ang aming reporter, pupunta sa accounting office, sinasweldo na ang bonus. Tara na, kunin na natin ang pera. Sige, 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 susugod na tayo. Lee Chuan, malaking gulo ang nagawa mo. Ikaw na masamang tao, ang perang yun sa pananalapi, ay bonus ng aming mga shareholders sa katapusan ng taon. Binigay mo na sa kanila, tapos kami, anong gagawin namin? Guard, dali, pasok, dapin ninyo ang gagawang ito. Sibakin siya, tama, sisibakin, sisibakin. Isang grupo ng mga gahamang kapitalista. Sige, sibakin ninyo ako. Kuya Chuan, ang galing. Mamaya, pag susuntukin nyo na, pakiramdam naman sana, umaayos ka. Umupo ka. Ano pa ang tinatayo-tayo ninyo dyan? Tanggalin na ninyo ako. Tanggalin. Hindi ba't nakikinabang ka pa dyan? Ikaw na masamang tao ka. Ano? Gusto mo pa bang gumamit ng dahas? Nandyan sa labas ang mga reporter. Lee Chuan, sobrang tiwala ko sa iyo. Bakit mo ako niloko? Mayaman naman ang pamilya ko. Kailangan pa ba kitang lokohin? Ayaw ko lang na mapabilang ka. Sa maling landas, lalong lumalayo. Hindi ka naniniwala. Ngayon, binuksan mo na ako. Maaari kitang bilhin anumang oras. Ang kumpanyang Leo, nakumpirma na. Baliw talaga siya. Ikaw ang baliw. Direktor Leo, mukhang hindi ka naman yung tipong gagawa ng pagpapaalis sa isang buntis na bagay. Magandang payo lang ito. May iba pang gustong manayra sa iyo. May ibang may pakana nito. Nasa alanganin ka na nga mismo. Pinaalalahanan ko pa ang iba. Sinasabi ko sa iyo, ang mga pangyayari ngayong araw, lahat ay dahil kay Leo Ruyo yan. Dahil sa maling pagpili ng mga tauhan. Ikaw bilang CEO, hindi maiiwasan ang pananagot sa lupon ng mga direktor. Maaari ba kayong laktawan ng walang kwentang usapan? Tanggalin na ninyo ako. Ang responsibilidad sa bagay na ito ay akin. Bago ang paghirang, hindi ko napansin ang kalagayan ng isipan ng empleyado na nagdulot ng problema sa kumpanya. Hindi na maiaayos pa ang pinsala. Ipinapahayag ko, nagbitiw bilang pangulo ng Leo Group, at si Lee Chuan ay tatanggalin at ihahatid ng maayos sa isang mental hospital para magamot. Direktor Leo, may pananagutan. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol?
Sang-ayon. Unanimous ang boto. Kung gayon, tawagin na natin ang board meeting, at ipahayag na ang desisyon. Anak, manood ka ng TV. Saan mo naman nahanap yung eksperto na yan? Ang galing naman ang ginawa niya. Ang kumpanya natin, nasa balita at trending na. Ang kumpanyang Leo ay sumalungat sa Agos, gamit ang dividend ng mga shareholder sa katapusan ng taon. Pagtataasan ang sahod ng mga matatandang empleyado ng 20%, at mauuna nang ipamahagi ang bonus sa katapusan ng taon. Tinanggap ito ng buong lipunan ng may matinding papuri. Umabot sa pinakamataas na presyo ang stock ng kumpanyang Leo. Tumaas ang presyo nito sa kasaysayan. Ang stock ng kumpanya ay umabot sa pinakamataas na presyo. Ang stock ng kumpanyang Leo, 3 taon na pala simula nang huli itong tumaas. Pero heto na nga ang katotohanan. Ano ba talaga ang nangyari? Swerte lang siguro. Ngayon, gawin na natin ang trabaho natin. Tama. Paalisin niyo na muna ako. Teka lang. Sige. Ama, naiintindihan ko na po. Ngayon, walang makakapagbukas kay Lichuan. Ako, si Leo Ruyuan ang nagsabi. Mismong sarili mo nga ay hindi mo na kayang alagaan. Iisipin mo pang protektahan ang ulo mo. Oo nga. Isang babaeng nasa 30 na, walang boyfriend. Natural lang, na madadala, ng pag-ibig. Matanda na, huwag kang magbibitiw ng kung ano-ano, birhen pa rin ako. Manager Leo, hindi na mapapanatili si Lichuan. Alam niyo ba kung magkano ang nadagdag sa market value ng kumpanya? Magkano ba? Magkano nga ba? 50 bilyon, 50 bilyon, sapat na upang dalhin ang Leo Group sa putikan. At ang inyong mga hati, hindi lamang kumpleto, kundi doble pa. Ang lahat ng ito ay dahil sa kumalat na sa internet ang video ni Lichuan na nagbibigay ng reward sa mga empleyado niya. Kumalat na ito sa online. Natanggap na ng tatay ko ang 12 ng tawag mula sa mga investors, kabilang na dahil kay Lichuan. Bakit nga ba? Nung una, hindi ko rin maintindihan. Pero ipinakita sa akin ni Lichuan, ang isang kumpanya, at kung paano nito tinatrato ang mga empleyado, ay nagtatakda ng taas ng kumpanyang iyon, ang pananaw ni Lichuan. At ang kanyang malawak na pag-iisip, ay umabot na sa antas na hindi nyo kayang maabot. Kaya natin naiwasang masira ang lahat, at nailigtas ang nanganganib na pagbagsak. Tapos na ang problema. Panahon na para magbayad kayo. Ba Jenny, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nanguna kanina. Pakipasok na ang mga reporter at empleyado. Ipasok mo na sila. Ano ba ang pakay mo? Ako. Bakit mo ako tinitignan? Ang kasalanan ko. Ako ang mananagot. Direktor Leo, ikaw. Basta't gawin mo ang tama, Ba Jenny. Isipin mo ang iyong kinabukasan. Huwag kang magpapadala sa kalokohan. Opo. Lahat ng ito ay dahil sa aking pagiging mangmang. Gusto ko lang sana siyang gumanti kay Lichuan. Kaya nga sinadya kong gumawa ng peke na listahan. Boss Leo, parusahan niyo na ako. Ang laki ng lakas ng loob mo. Kung hindi dahil kay Lichuan ngayon, isasabotahe mo na ang pinabagsak na ang responsibilidad na ito. Sigurado ka bang kaya mong panagutan? Sige. Hindi kita sisibakin. Ibababa kita sa posisyon bilang isang karaniwang empleyado. 1,500 piso ang sahod mo. Sa ang departamento si Lichuan, magsisilbi ka sa kanya bilang isang katulong. Lichuan ay itataas sa posisyon na vice-presidente. Ililipat sa tanggapan ng presidente para tumulong sa akin sa pamamahala ng mga gawain ng grupo. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Tutol ako. Sang-ayon. Sang-ayon ako. Binabati kita, vice-presidente Lee. Pagbati sa iyong pag-angat. Kayo, masyado nyo nang binigyang kahulugan iyon. Kanina pa, ang pakay ko nga kayo. Paano ko malalaman kung ang gagawin ko ay makatutulong sa kumpanyang Leo para malampasan ang krisis? Ginoo Leo, inagawan ako ng katarungan. Pangalawang Pangulo Lee, mapagpakumbaba at nakakatawa. Napakalaki ng nagawa mo, pero hindi ka nagmamayabang. Ang galing. Si Lichuan, masipag, guwapo, matapat. Parang anghel na ipinadala ng langit, ang isinugo upang iligtas ako. Gagawin ko ang lahat para makasama ko siya. Direktor Leo, ikaw ang may kasalanan nito. Nakuha ko na, sasampalin ko siya ng malakas. Hindi ako maniniwala na hindi mo ako tatanggapin. Handa na ako, 2 suntok sa tenga. 2 suntok sa tenga. Hindi. Ayoko ng yakap.
Kung may iba ka pang gusto, pag-usapan na lang natin mamaya. Date 1. Binabati kita sa iyong pagiging ang pangalawang tagapamahala ng Leo Group. Ate, ayoko pong maging vice-presidente. Pakawalan niyo na po ako. O siya, sumusobra na ang pagyayabang mo. Hindi kita papakawalan. Maliban na lang kung tulungan mo akong gawing isa sa pinakamalalaking 500 kumpanya sa mundo ang grupo. Ang kumpanyang ito. Kung hindi, iiwanan kita sa tabi ko. Habang buhay. Ano bang ibig sabihin ng inyong boss? Yung matandang babae, may gusto sa iyo, tanga. Hindi ah. Para kitang boss. Tapos ang katawan ko pa ang nasa isip mo. Ayoko. Dapat umalis na ako agad dito sa kumpanyang walang awa. Sekretarya Wang, tulungan mo ako. Pangalawang Pangulo Lee, nakakatawa naman. Ang vice-presidente ng Leo Group, ilang tao ba ang nangangarap makuha ang posisyong iyan? Huwag mo na akong biruin. Pangalawang Pangulo Lee. Baliw. Mga baliw lahat. Ako. Pati ako hindi pa natatanggol sa trabaho. Isang buwan na lang ang natitira sa akin. Paano ba ako matatanggol sa trabaho? Bakit ko sasampalin ang sarili ko? Hindi ako makapaniwala sa lahat ng ito. Sige. Kanina habang nagyayakapan tayo, ano ba ang gusto mong sabihin? Wala nang ibang tao ngayon. Anong hiling ang gusto mong hingin? Direktor Leo, kung gayon, sasamahan kita sa pagtulong. Sisisante mo ako. Huwag kang magbiro ng ganyan. Umaangat na ang ulo mo dahil sa pag-promote. Ano, ang karapatan mong humiling, ay binawi ko na. Bukod sa pagpapaalis ng mga empleyado, may isa pa, mas mahirap na gawain ang ipagkakatiwala sa iyo. At ipinagkatiwala na naman sa akin ang mahirap na gawain. Royen A, mag-isip ka naman ng mabuti. Kanina lang, ang mga pinuno ng bangko, ay tumawag sa akin. Nakita nila ang balita kanina, sa kumpanyang Leo. Lubos akong nagtitiwala, ang advertisement ng bangko sa pagtatapos ng taon. Gagawin natin. Kaya, napakahalagang gawain ito. Panatag ka bang ipagkatiwala sa akin? Hindi ba ito ang iyong larangan? Bukod pa riyan, bukod sa iyo, wala na akong maisip pa, na may kakayahang gawin ang bagay na ito, nang walang bahid ng anumang pagkukulang. Natatakot ka na ba? Paano kung masaktan natin ang damdamin ng mga direktor, ng bangko, mga matatandang iyon? Sisiguraduhin kung ikaw ang masisi. Nako, hindi na kita matutulungan noon. Magaling. Ang proyektong ito, sa akin lang talaga, Manager Leo. Tiyak kong sisirain ko ang proyektong ito, para sa iyo. Hindi, tapos na, tapos na. Ang ganda ng buhay. Ang isang ito, tumulong sa akin na maibsan ang aking mga alalahanin. Ganito ba kasaya? Sasabihin ko sa inyo, Manager Leo, talagang may gusto siya kay Kuya Chuan. Isipin nyo, si Manager Leo, ang tagal ng single. Niyakap ba niya ang kahit sinong empleyado? Tapos binigyan niya pa ito agad ng promotion. Gusto ni Manager Leo si Kuya Chuan. Hindi naman siguro, si Manager Leo, mas matanda pa nga siya kay Kuya Chuan ng 3 taon. At saka, hindi naman dahil sa nagawa niyang maganda, kaya siya in-promote, di ba? Siguro ay sobra lang ang iniisip mo. Tama, ganoon nga iyon. Nakita ko. Si Manager Leo, habang tinitingnan ang larawan ni Kuya Chuan, ay nakangiti. Totoo ba yun? Magandang hapon po, Presidente. Bago po mag-uwian, pakisama po sa akin ang mga financial report ng kumpanya sa loob ng 10 taon, na nakaayos na po. Siya ang CEO. Magandang araw po, Kuya Chuan. Bumalik na kayo sa inyong mga trabaho. Sa susunod na makita ninyo ako, huwag na kayong yumuko at magpakumbaba. Isa lang naman ako, na nagsikap, at nakamit ang kaunting tagumpay. Ito rin ay salamat sa dating liderato na nagsilbing kontras. Diba, si Little Horse? Kumuha ka ng kape para sa akin. Sa loob ng kalahating oras, ipaalam mo sa lahat ng departamento na magkulong sa opisina ko para pag-aralan natin. Plano ng advertisement ng bangko. Bawal sumakay sa elevator. Opo. Pangalawang tagapamahala Lee. Bawal ding palihim na pumunta sa banyo. Naubos mo na ang kota mo para sa araw na ito. May araw ka rin. Huwag kang masyadong abusado. Tama. Hindi ba't ako na ang susunod? Masipag akong magtanim ng sama ng loob. Paano mo ako inaapi noon? Ibabalik ko rin sa iyo ng doble. Kung hindi mo kaya, ipagsasabi ko sa iyong ninong, napahirapan ako sa trabaho ko, paalisin niyo na ako.
Kung hindi, sisirain kita. Anong ninong? Tigilan mo nga ang pagsisinungaling. Kung kaya mo talaga akong tanggalin, magpapasalamat ako sa iyo at sa 8 henerasyon ng mga ninuno mo. Sayang lang at hindi mo kaya. Tawagin ko pa kaya ang ninong mo na nasa likod mo. Lumaban ka sa akin. Mula ngayon sa opisina, huwag mo akong lalapitan. Hindi maganda kung may makakita sa atin. Wala akong pakialam. Kailangan mong pagsabihan si Lee Chuan para sa akin. Sige, sige, sige. Huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang malungkot. Dapat lang isaalang-alang ang amo bago gawin ang isang bagay. Ang ginawa ni Lee Chuan ay tiyak na dahil sa utos ni Liu Ruiyuan. Kung gusto nilang maglaro, lalabanan ko sila hanggang sa huli. Ama, ang bait-bait mo. Ano ang gagawin mo? Hindi ba natanggap ni Lee Chuan ang anunsyo ng bangko? Lihim kong sinabihan ang lahat ng departamento na huwag makipagtulungan sa kanyang trabaho. Pagdating ng oras, makikita ko na lang kung paano niya kakausapin ang bangko. Kung ganoon, sina Lee Chuan at Liu Ruiyuan ay tiyak na mapapahamak. Kailangan pa bang alisin ang krema sa kape? Ang rustic. Gusto ko. Pakialam mo ba? Sino ang nagsabi sa iyong umupo? Sumunod ka sa akin. Dahil kompleto na tayong lahat, simulan na natin ang ating pagpupulo. Ito. Ako muna ang magsasalita ng 2 salita. Ito ba ang tinatawag na pag-angat ng mga taong may masamang ugali? Ano iyon? Sino ba naman kasi ang paborito ngayon ni Boss Liu? Hindi natin kayang makasakit ng damdamin kay Boss Liu. Mag-isip tayo ng paraan. Ito. Magpapakilala muna ako. Si Lee Chuan, Vice Presidente. Responsable sa pagpapaalis ng mga empleyado sa pagtatapos ng taon. At sa proyekto ng advertisement sa bangko. Pwede nang pumalakpak. Sige na, sige na. Kumusta na ang proyekto sa bangko? 3 milyon ang kabuuang budget. Superintendent, Meng, wala naman sigurong problema. Mr. Lee, hindi ninyo alam ang hirap ng buhay kung hindi kayo ang namamahala. Kakararating ko lang magbigay ng insentibo sa mga empleyado. Saan pa kukuha ng pera ang accounting? Sapat na yon. Kaya pang maglaan ng 10,000 piso pa. Magaling. Pagsisimula pa lang ay may kahirapan na agad. Di, natural na lang na. Ipapasara ko ang proyektong ito. Direktor Liu, hindi ko na ito kasalanan Puno ng proyekto, huwag ka nang magsalita pa. Walang budget ang proyekto. Kaya, ang production team ng kumpanyang ito ay hindi makakapag-hire ng mga sikat na artista. Mga hindi kilalang artista lang ang kaya nating kunin. Isang batang artista, di ba? Kung alam mo na pala, ano pa nga ba ang masasabi ko? Ang kuha ay hindi maganda, kaya wala na ring magagawa ang post-production, di ba? Maraming salamat po sa inyong pag-unawa, Sir Lee. Nagsasagwatan ba kayong lahat para pahirapan ako? Naku po, naku po, naku po. Dahil ayaw ninyong makipagtulungan, wala na akong magagawa. Kundi ang sarili kong gawin. Lee Chuan, naglakas loob ka pang pagbantaan ang iba, kung hindi dahil sa iyo. Teka lang. Ano ang sinabi mo kanina? Dapat ikaw mismo ang mag-shoot. Alam mo ba, ang paggawa ng isang advertisement, kung gaano karami, tao at pera ang kinakailangan, lalo na sa bangko na naghahanap ng mataas na kalidad para sa malalaking kliyente, may nangyaring masama, kaya mo bang panagutan? Kung hindi maganda ang resulta, hindi ba't masisira pa? Hindi. Ang ibig kong sabihin, abangan nyo na lang. Dahil lahat ng departamento ay may kahirapan, hayaan nyo na lang. Hindi ba ako ang namamahala pa rin sa planong pagpapaalis ng mga empleyado sa katapusan ng taon? Kung hindi ninyo gagawin ng maayos, sama-sama kayong magreklamo laban sa akin, at paalisin ninyo ako, ayos lang ba? Tamad na akong pansinin ka, ang mga kabataan ay walang alam sa mundo. Sayang naman at itinuring kitang kalaban, hindi ba't utak biya ito? Liu Ruiyuan, o Liu Ruiyuan, mayroon ka ng ganitong walang kwentang kasama, ang pwesto mo bilang CEO, hindi magtatagal. Kung ako ang inyong kinalaban, para kayong nakasagupan ng mahina.
Jenny Ma. Hanapin mo sa akin ang kumpanyang pinakamasamang team sa pagkuha ng pelikula. Gusto kong makapagtrabaho ng malaya, at magpursige ng husto. Tapos yung artista, ikaw. Hindi ba handa ng artista? Lumabas ka na. Anong ginagawa mo? Kapag may problema, sa akin ka lumapit. Bakit mo pinasan lahat yan? Alam mo ba, ang mga bangko ay napakamapili. Alam mo ba ang proyekto na ito? Alam ko. Alam mo ba kung ano pa ang gagawin mo? Alam mo ba, kung gaano kahirap ang kalagayan ko ngayon? Kahit na ang tatay ko ay ang CEO ng Liu Group, ngunit matagal na siyang hindi na ako makikialam sa mga bagay-bagay ng kumpanya. Ang mga matandang Angus na sina Neo Di Hua ay magkakasabwat na kumokontrol sa board of directors. Naghihintay lang sila ng pagkakataon para ang kinilang kumpanya. Kita mo na. Nakita ko na. Nakikita ko sa'yo. Mukhang may plano ka na. May plano ka ba? Sisisante mo ako. Sasabihin ko lang sa iyo. Paano mo nagawa iyon? Ulat. Pasensya na. Hindi ganoon ang nakita mo. Ako, ikaw. Ang bango naman ni Manager Leo. Narinig mo na ba, si Lee Chuan, ngayong beses, wala siyang nakuha na puhunan. Maglalaban sina Neo at Manager Leo. Siyempre, kailangan nating pahirapan si Lee Chuan. Responsable pa siya sa pagpapaalis ng mga empleyado. Hindi. Una na nating pagtuunan ng pansin ang ating mga sariling. Narinig ko, nung nakaraang insentibo, ginawa niya iyon para lang sa iba. Totoo ba? Pangunahing target ng pagpapahusay ay ang mga matatandang empleyado na. Chen Junbiao, Tito Biao. Tito Biao. Kayo po, 50 anyos na po kayo ngayong taon, di ba? Mabuti. Ang ganda. Pakisamahan niyo po akong pumunta. Tara na. Tanga. Habang ginagawa mo yan, mas mabilis na mawawalan ng pag-asa ang mga tao. Simula na ito. Simulan natin kay Tio Biao. Hindi, nagtalo siya sa matandang baka. Bakit niya kami binubuntungan ng galit? Wala man lang siyang awa. Para siyang isang buhay na hari ng impyerno. Tumakas na tayo. Paparating na si Lee, ang hari ng impyerno. Ang magandang babae sa sales department. Halika na at sumama ka sa akin. Si Xiao Shuai, ang writer. Huwag ka nang magtrabaho. Pumunta ka sa opisina ko. Si Das Wang, ng departamento ng direktor. Huminto ka. Ikaw nga. Huwag kang tumakbo. Ako. Nasa na ang maglalaro sa gubat? Li Chuan. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag. Huwag. Huwag kayong mag-away. Hindi mo ba nakikita na abala ako? Maraming empleyado ang inilipat mo, mula sa departamento namin. Nasaan na sila? Hindi ba ito para sa kumpanya? Para mapagsakripisyo sila ng kaunti? Paghihiganti ito. Hayag na paghihiganti. Isa-isa kayo. Wala namang ambag. Para saan pa kayo sinusuportahan ng kumpanya? Isa-isa, ganyan pa kayong magmahal sa mga tauhan ninyo. Kung gayon, pauuwiin ko na sila, para mapalitan ninyo sila. Bakit hindi pa kayo umaalis? Kuya Chuan, ano po ang ibig ninyong sabihin? Kabilang din po pala kami sa plano ninyo. Kailangan pa ba talaga ninyong umiling? Hindi naman imposible. Hindi. Kuya Chuan. Huwag ka namang sumimangot, natatakot po ako.
Mas gusto ko pa rin ang itsura mo kanina, na masungit at matapang. Kalimutan na natin ang mga maliit na bagay. Ganito, ang Departamento ng Pananalapi ay naglaan ng pondo para sa iyong proyekto, na 3 milyon. Sino ba ang inaalipusta mo? Ni piso ay huwag mong ibigay, Kuya Chuan. Kayo sa itaas ang nag-aaway. Kami naman sa ibaba, mga sundalong paalang na sumusunod sa utos. Hindi namin kayang gawin iyon. Sadyang paglalagay sa inyo ng hadlang. Sa mundo ng trabaho, ano ang pinakamahalaga? Ang paninindigan. Dahil pumayag na kayo kay Mang Matanda, dapat lang na, panatilihin ninyo ang inyong suporta sa kanya, ni isang, pagkakataong lumipat ng panig, ay hindi ninyo bibigyan. Inagagawa ko lang naman silang mga empleyado, na artista pansamantala, pag-aanunsyo lang naman ito. Ang laki naman ng reaksyon nila. Binibigyan nila ako ng resources ngayon. Paano pa ako makakapaggawa ng mga mababang kalidad na pelikula? Sinabi ko na kaya kong tapusin ang proyektong ito. Ibig sabihin, lubos ang aking pagtitiwala. Gusto nilang agawin ang papuri. Hindi mangyayari yon. Aba, matagal na pala kayong may plano. Ano sa tingin ninyo? Ano ang kaya naming gawin para sa inyo? Dapat lang napagtripan ako. Dapat lang napag-usapan ako sa likod ko. Murahin niyo na lang ako. Sige na. Magpakita muna ng kahinaan sa kalaban, tapos magpanggap na mahina para makalusot, pagdating ng tamang oras. Ang isang walang silbi ay babangon, at sasampalin ang matandang torong. Isang malaking plano ito. Pareng Toro, marami na siyang nadala palayo si Li Chuan. Anong gagawin natin? Kung magpapatuloy ito, wala na akong magagamit na tao. Kuya Niyu, naghahanda si Li Chuan ng isang malaking plano. Dapat mong bantayan siya. Ano ka ba? Huwag kang magpanik. Nandito ako. Hindi kayo mapapaalis sa trabaho. Sa inyo. Ang gago ni Li Chuan, araw-araw ay hindi naglalaro ng games. O kaya ay natutulog lang. Ang isang katulad niya. Hindi magtatagumpay. Bukas. Ito ang araw ng pagsusuri sa resulta ng bangko, si Li Chuan iyon, at ang kamatayan ni Liu Ruyan. Silang dalawa, parang mga tipaklong sa taglagas. Ilang araw na lang ang natitira. Dali, huwag mo na akong tulungan. Hindi, anong ginagawa mo? Aray, sinabi ko na nga, hindi ako marunong maglaro, bakit mo ba ako sinisigawan? Darating na ang bangko bukas, para sa inspection ng advertisement, may gana pa siyang maglaro. Hindi ba ganito naman ang araw-araw ni Li Chuan? Sa tingin ko, walang silbi siyang tao. Dapat maghanap na siya ng ibang trabaho. Ang kumpanyang Liu, malapit nang masira. Anong sinasabi mo? Magsipagtanggol na kayo. CEO, tigilan mo na yan. Bukas na ang inspection ng bangko sa advertisement. Sabi ni Li Chuan, walang problema, di ba? Abay, syempre, walang problema. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. General Manager Liu, bakit ka nadadamay? Dapat lang natin suriin ang sample video. Diretso na lang ibibigay natin to. Sa mga importanteng tao sa bangko. Paano kung magkamali tayo? Sisibakin nila ako. Tulungan mo ako, Boss Liu. Tulungan mo ako. Li Chuan, lubos naman kitang pinagkakatiwalaan. Hindi mo naman ako nululuko, di ba? Huwag kang mag-alala. Kahit gaano pa kalaki ang butas, tatakpan ko yan. Aray ko, patay na ako. Ayos lang, ayos lang. Ako ito. Hindi ba ninyo alam ang mga alituntunin? Doon ang upuan ng pinuno. Dito, dito. Anong alituntunin? Bureaucracia. Ayoko nga. Li Chuan. Bahala na, hindi pa ito ang tamang panahon. Magtiis muna tayo. Direktor Liu, kamusta na po ang progreso ng proyekto sa bangko? Para po kasing nalilito ang lahat. Sa ganitong sitwasyon, dapat na ba nating ipaalam kay pangalawang Direktor Li? Ipapakita ko lang ang resulta ng kanyang trabaho. Hanggang ngayon, kayo, wala pang nakikitang sample. Paano kung hindi magustuhan ng boss? Tapos kami, ang magiging problema sa pakikipag-ugnayan sa bangko. Malaki ang maapektuhan nito ah. Tama nga, tama ka. Oo, tama ka. Kayong mga matatandang ito, ikaw, ayaw pang magbigay ng resources.
Ngayon na dumating na ang problema, nag-uunahan na kayong manisi. Paano? Ang pagbagsak ng kumpanya ni Ginang. Leo ay may pakinabang sa inyo mga kalokohan. Dahil umabot na tayo sa ganitong usapan, magsasalita na ako ng prangka. Hindi lang talaga kami nagtitiwala sa iyo, na isang walang kwentang umaasa sa mga boss para umasenso. Mangyaring mag-ingat sa inyong mga salita, Tiyo Niyo. Ang kakayahan ni Lichuan ay nakikita at alam na ng lahat sa ganitong oras. Ang mga sinasabi ninyo ay pagdududa kay Lichuan. Ang pananaw ko, Liu Ruiyuan, sa pagpili ng mga tao ay nag-aalinlangan din. Ngayon, nakikita na ito ng lahat sa kumpanya. Lahat ay nakakakita. Si Lichuan, ginagamit ang kanyang posisyon para sa paghihiganti. Pinapalis ang ilang matatandang empleyado. At pagdating naman sa trabaho sa bangko, wala siyang pakialam. Araw-araw, hindi ka naman nagtatago sa opisina at naglalaro ng games. O kaya naman ay nanliligaw ka sa akin. Tama ba ang sinasabi ko? Oo nga, yan ang nakikita ng lahat. Di ba? Teka lang, ulat, mukhang mapapahiya tayo ng gusto. Sabi mo, paano ko kaya ipapaliwanag sa bangko? Lahat ay tapos na. Tinanong mo yan ngayon. Ano ba ang gusto mo? Sa tingin ko, dapat tanggalin agad si Lichuan sa trabaho. Humingi ng tawad sa mga leader ng bangko. Tapos, ako mismo ang manggaguna. At sisimulan muli ang proyektong ito, para mabawasan ang pinsala, hanggang sa pinakamababa. Matanda na. Alam kong para sa akin ito, pero hindi pa naipapakita ang proyekto. Ang ginagawa mo ngayon, hindi ako tatanggalin ni Manager Leo. Huwag kang mag-alala. Magiging ayon sa gusto mo. Pasok ka, ang aking team. Tito Biao, hindi ba ikaw ang unang natanggal sa trabaho? Paano ka napunta rito? Pangalawang Pangulo Lee, hindi po kami tinanggal sa trabaho, kundi binigyan kami ng isang napakahirap na gawain. May plano nga pala si Mr. Lee. Mukhang proyekto sa bangko, may isa pang pag-asa, walang kwentang pag-asa. Jenny sabihin mo sa kanila. Nitong mga nakaraang araw, ano-ano ang mga ginawa ninyo? Personal na kaming dinala ni Vice President Lee sa bangko para mag-shoot ng advertisement. Iyang ilang matatandang iyon, ang nag-shoot ng advertisement. Tinatawa mo ako ng gusto, kahanjinin. Talagang kahanjinin, Lichuan. Ito ang plano mo. Oo nga, wala naman akong pondo, kaya manghihiram lang ako ng tao, sa iba't ibang departamento, hindi lang yun. Ang advertisement na ito, ay kinunan gamit ang cellphone, kuha ng cellphone. Kuha gamit ang cellphone, Manager Leo, yung final version, panoorin pa ba natin? Panoorin. Ano pang papanoodin natin? Matagal ko nang sinabi sa'yo, Lichuan, hindi mo kayang magdala ng malaking responsibilidad. Ngayon, nagkaroon ng napakalaking pagkakamali. Hindi mo maiiwasan ang sisi. Sisiguraduhin kong sa pagpupulong ng mga direktor, aakusahan kita. Anong aakusahan mo ako? Napanood mo na ba ang sample film? Gusto mo bang maging presidente? Bakit ka naman nagmamadali? Kahit na gusto mo talaga makuha ang kumpanyang Leo, hintayin mo munang mapanood ang sample film. Tapos ituturo mo ang ilong ko. At sasabihan mo akong basura. Doon lang magiging maayos ang lahat. Para matanggal mo ako sa trabaho. Tama ba? Abay, binugbog mo ako. Sige. Ilabas mo ang basura mo. Para makita rin ng lahat. Gamit ang cellphone mo. Na-shoot na parang commercial. Habang wala pa ang mga namamahala sa bangko, ang kahihiyan natin ay, nasa ating tahanan lang. Kung hindi, mapapahamak din ang kumpanya at ikaw. Lichuan. Sabihin mo na, para naman makapaghanda ako sa pinakamasamang mangyayari. Ibig sabihin, nagsorry ako sa mga leader ng bangko, at humingi ng paumanhin, at nagbayad ng penalty. Pasensya na po, Manager Leo, kahit gusto mo akong protektahan. Sa ganitong klaseng walang kwentang pelikula, hindi mo rin kaya. Trilyong piso na ayuda, keto na ako. Dumating na ang mga leader ng bangko. Bilis, bilis, isara, isara, isara na. Pumasok na po kayo, ma'am, sir. Umupo, umupo na kayong lahat. Upo. Kanina, sinabi ninyo na patayin. Ano po ang papatayin? Ito. Na pinuno. Pinapanood po namin ang pelikula. Ang ganda ng timing ninyo. Sama-sama po tayong manood. Sige po. Ako po, ay mahilig. Ganito ang estilo ng mga pribadong kumpanya. Mabilis at determinado sa paggawa. Walang maraming Saturday. Diretso agad. Sa punto. Sige.
Simulan na natin. Pakiusap. Kailangang mangyari ang himala. Sariling sikap, mukhang mag-ara. Sa ilalim ng magandang suot, punong-puno ng puto. Pagsapit ng kalagitnaan ng buhay, isang karamdaman, isang pagkawala ng trabaho, sapat na upang wasakin ang lahat. Ang inyong order ay nag-expire na. Lolo, ayos lang po ba kayo? Tumayo na po kayo, binata. Salamat sa iyo, tutulungan kitang tumawag sa inyong bahay, para makapag-usap ka. Pagpupugay sa Haring Dragon. Haring Dragon, kayo, ayos lang po ba kayo? Salamat sa binatang ito, nilinis niya ako. Kung ayos lang po kayo, aalis na po ako, para maghatid ng pagkain. Teka lang, gusto kong suklian ang iyong kabutihan, pakiabot naman ang iyong telepono. 20,000 piso, paano napunta sa telepono ko? Ang ganito karaming pera, ito, produkto po ito ng aming Dragon Palace, ang Happiness Loan. Mataas ang limit, mababa ang interes, mahaba ang installment, maliit ang pressure, binata. Gamitin mo lang ng walang pag-aalala. Tingnan mong mabuti, Happy Loan. Ito. Manager Leo, hindi ba ito kalokohan? Basura, basura sa mga basura. Ito. Tapos na. Tapos na, tapos na. Ito naman, tinawag na profesional. Hindi naman po kayo ang boss. Hindi po ba kayo nagbibiro? Paano naman magiging biro? Ang short term na ito, gamit ang inyong mga termino, tawagin nating, Silya, na lang. Ang mga artista rito, mga empleyado ninyo rin pala, kitang-kita naman, ang inyong kumpanya, ay puno ng mahuhusay na tao. Bagamat, medyo magaspang ang kuha ng mga eksena, pero ang pagiging malikhain, napakahusay, maganda, gusto ko, hindi. Ito na ang final version. Tama. Ito ang sample. Pagkatapos ninyong aprubahan, agad naming aayusin ang mga profesional na artista. At gagawin na agad ang produksyon. Kayo, ang tunay na profesional. Kunwari lang, kunwari lang. Hindi, pinuno, hindi ninyo pwedeng purihin ng sobra. Saan ba ito naging profesional? Tingnan ninyo, ang batang kasamahan na ito, sinusubukan pa rin akong subukin. Sige, sasabihin ko lang ang dalawang salita, ang ganitong forma. Napakabagong-bagong ideya, matalinong pinagsamaang, mga kagustuhan ng nakararami, at ang mga paborito, nilang maiikling palabas. Ang tamang panahon pala itong nasa kiyan mo, eksakto ang pagpili mo ng panahon napaka-updated mo naman, magaling. Naiintindihan ko na, pangalawa, tayo, mga manggagawa sa bangko, dapat may malawak na pananaw, at dapat ding nakaugat sa lupa, ang ganyang creative sa advertisement, ay talagang nakakaakit, sa nakararami. Napaka-realistic, maganda. Maganda iyon, mahusay. Matalino ang leader. Palakpakan ninyo. Palakpakan. Sige na, ganun ba, kayo, magpatuloy sa pagsusumikap, kaya mo yan. Ako po ay mayroon pang meeting mamaya, may isa pa akong meeting mamaya, kayo po'y magpatuloy na, kaya ninyo yan, pinuno. Boss, ingat po kayo sa pag-alis. Mabuti, maganda, ituloy ninyo. Hindi, mag-ingat po kayo sa pag-alis, ma'am, sir, mabuti. Makakapasa pa rin pala ito, wala na bang hustisya? Naku po. Beach 1. Ang galing-galing mo. Napahanga mo ako ng lubos. Paano mo nalaman na mahilig si Leader Wang sa mga short films? Ang husay mo naman.
Ang malas ko naman. Basta na lang kuha to, eh. Ang swerte ko naman. Pangalawang Presidente Lee, nakakatawa, mayabang. Tanga. Teka lang, Direktor Niyu, saan ka pupunta? Tapos na ang meeting. Siyempre, aalis na ako. Dapat ko bang manatili rito? At panoorin si Lee Chuan, na nagyayabang. Kanina'y sinungitan mo si Lee Chuan, at sinabihan pa ng masasakit na salita, at gusto mo pa siyang tanggalin sa trabaho. Ngayon, nagawa niyang iligtas ang sitwasyon, at nakuha na niya ang proyekto sa bangko, nang minsanin. Hindi ka ba mag-sorry bago ka umalis? Magsasorry ako. Ako ang shareholder. Para sa akin siya nagtatrabaho. Bahagi yan ng trabaho niya. Karapat-dapat lang yun. Kailangan pa ba? Nautusan ko pa siyang magpasalamat. Kahit hindi ka mag-sorry o magpasalamat. Pero hindi ka naman dapat manabutahe, di ba? Bilang isang shareholder ng Liu Group, ikaw, lagi mo na lang kinokontra ang grupo. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Sino ba ang nanabutahe? Ginoo Liu, siya po ang nagutos sa amin na huwag bigyan si Kuya Chuan ng mga resources. Oo naman, oo naman, oo naman. Kayo, anong sinasabi mo? Dahil kaya kong tanggapin ang kumpanya mula sa mga kamay ng aking ama. Akala mo ba'y isang inosente at mahina akong babae na basta nalang maapi dahil sa aking ama at sa kanyang pagsisimula noon. Kaya ko ipinagpaumanhin sa iyo ang lahat ng mga nagawa mo. Hindi kita kina-question, pero, Mang Julio, sumusobra ka na. Sige. Ano ang gagawin mo? Ibigay mo na ang iyong kapangyarihan. Sumunod ka na lang. Magpahinga ka na lang sa board of directors. Tungkol naman sa iyong kabit, ang aming kumpanyang Liu, hindi na siya aalagaan. Ma Jenny, mag-impake ka na at umalis ka na. Boss Liu, huwag naman po. Nino, salvin mo po ako. Inutusan kitang bantayan si Lee Chuan. Hindi mo man lang alam ang ginagawa niya. Sa buong mundo, paano naman may babaeng kasing tanga mo? Katulong. Huwag mong isipin na nanalo na kayo. Abangan natin. Matandang baka. Hindi mo pa ako napapatay. Hindi ka pwedeng sumuko. Ikaw, masyado kang mapanlinlang. Tama nga ang hinala ko. Si Lee Chuan ay nagpapanggap na mahina pero malakas pala. Malalim ang kanyang kalooban. Dapat tayong maging maingat. Oo naman, oo naman. Anong ginagawa mo? Babalaan kita. Huwag mo na akong i-promote pa. Dapat patas ang gantimpala at parusa, di ba? Napakahalaga ng nagawa mo sa pagkakataong ito. Teka lang. Direktor Liu, si Lee Chuan ay vice-presidente na. Gugustuhin mo pa siyang bigyan ng karangalan. Ibig mo bang ibigay sa kanya ang posisyon din ng pangkalahatang tagapamahala? Ang kakayahan ni Lee Chuan ay sapat na para rito. Ano naman ang masama doon? Hindi pa umaabot ng isang buwan. Mula sa pagiging team leader, naging department head siya. Tapos naging vice president. Ngayon, itatalaga mo pa siya bilang president. Sa edad niya, mahihirapan siyang tanggapin ng lahat. Kayo po dalawa, paumanhin po, baka mali ang inyong pagkakaintindi. Hindi ko naman kayo tinanong ng inyong opinyon, kundi pinagbigyan ko kayo ng impormasyon. Ikaw. Pero may dalawa siyang trabaho. Isa pa lang ang natapos niya. Malapit na rin naman ang bagong taon. Ang ibinigay na gawain sa kanya na pagpapaalis ng mga empleyado ay walang anumang pagunlad. Dapat sana'y pantay ang timbang ng kanyang mga nagawa at pagkukulang. Pinaglaanan niyo siya ng napakataas na posisyon. Hindi ba't medyo may pagkiling po kayo? Tama po kayo. Hindi ko pa tapos ang trabaho kong pagpapaalis sa mga empleyado. Hindi ako pwedeng ma-promote. Dapat sundin ang nakasaad sa nakaraang desisyon ng Board of Directors. Tanggalin ninyo ako sa trabaho, Boss Liu. Yan po ang sinabi ng taong sangkot. Kung pipilitin ninyo pa. Kung ipagpipilitan ninyo pa, medyo, parang hindi na tama. Ano? Ayaw mo na rin pala akong makasama. Kung sasabihin ko. Oo nga. Pasensya na. Ako, sino ang nagsabing si Vice President Lee ay hindi nakatapos sa pagpapaalis ng mga empleyado? Tito Biao, anong ginagawa mo? Vice President Lee, salamat po. Sa amin mga matatanda, ay respeto ang reputasyon. Habang nagsushooting ng advertisement, sa wakas, nakita na namin ng malinaw. Sa sobrang tagal naming nawala sa trabaho, ang trabaho sa departamento ay hindi naapektuhan. Ibig sabihin, para sa kumpanya, kami ay isa lang. Isang pasanin na kaya namang wala. Tito Biao, huwag mong isipin yan, ha? Xiao Chuan, huwag mo na kaming hikayatin pa, na kapag, desisyon na kami, na umalis sa kumpanya, para sundan na ang kanyang mga pangarap. Tingnan mo. Ang sulat ng pagbibitiw, handa na ang lahat.
Napakamatanda mo na. Anong pangarap ang susundan mo? Huwag kang padalos-dalos. Sa pamamagitan ng pag-shoot ng komersyal na ito, natuklasan ko na ang pag-arte, ang buhay na gusto ko. Nag-audition na ako sa ilang production team sa Hengdian. Inaagawan pa nga nila ako, eh. Ako rin naman, gustong-gusto ko ang pagkuha ng litrato. Gustong-gusto ko ang pagma-makeup. Gustong-gusto ko ang pag-i-edit. Manager Leo, maraming salamat sa iyong pangangalaga sa loob ng maraming taon. Hindi na namin bibigyan ng abala ang kumpanya. Naging pabigat na ako. Iparating mo naman ang aming pagbati sa iyong ama. Muli tayong magkikita sa mundong ito. Salamat po, Tio Biao. Salamat sa inyong lahat. Muli tayong magkikita sa mundong ito. Aba, buhay pa pala kayo, Lee Chuan. Kaya pala napaalis niya sila ng kusang loob. Natapos ni Lee Chuan ang advertisement, at napagtanto rin ni na Tio Biao ang kanilang posisyon sa kumpanya. Inihanda pa niya ang kanilang susunod na gagawin. 3 ibon sa isang bato. Ang galing-galing niya, nakakatakot. Oo nga, ang pinakamahusay na paraan ng pag-atake ay ang pananakop sa isipan. Ang pagkontrol sa isipan ang pinakamabisang paraan ng pananakop. Sumuko na ako, sumuko na ako. Kayo dyan, ano ba ang pinagsasasabi ninyo? Inosente po ako. Naiintindihan ko na, kanina lang sinabi mong magre-resign ka na. Para lang pala maghintay ng moment na ito. Bigyan mo ako ng twist. Surpresahin mo ako, di ba? Ang laki-laki mo na, ang bata-bata mo pa rin. Hindi ako nagbibiro, sisibakin mo ba ako? Tama na. Napakadami na ng biro, nawawalan na ng bago. Mga kaibigan, binabati natin si Lee Chuan, na-promote bilang General Manager ng Leo Group. Mag-aral tayong lahat sa kanya, magkakasama tayong magtatagumpay, mabuti. Huwag naman. Nino. Pasensya na po, ako po ay hindi nakahula sa mga pakana ni Lee Chuan. Sinasabi mo yan ngayon, anong silbi pa? Si Leo Ruiu yan, sunod-sunod na nalutas ang mga problema sa pagtanggal ng empleyado at sa bangko. Sobrang taas na ng kanyang popularidad ngayon, paano ko pa siya magagawang dalawin? Ama, mali na yata ang ating direksyon. Ang habol mo pala ay si Leo Ruiu yan. Pero bakit hanggang ngayon ay si Lee Chuan, ang empleyadong yan, ang iyong inaagaw? Tama ka nga. Pinatay ko na si Lee Chuan. Si Leo Ruiu yan naman, maaari pang suportahan. Bakit ko naman kailangan makipag? Hindi kayang lampasan ng mga taong ordinaryo. Libo-libong ama. Ako. Nagbibiro lang ako. Huwag ninyong gawin iyon. Natatakot ako. Hindi. Tama ang ginawa mo. Tama ang ginawa mo. Isang empleyado lang siya. Nagpapakapagod siya para kay Leo Ruiu yan. Para lang sa pera at babae. Mayroon naman ako niyan. Kaya ko rin siyang bilhin. At mapapagtrabaho ko rin siya para sa akin. Daddy. Ikaw ay isang henyo. Napakaganda. Tulungan mo ang ninong sa isang bagay. Terra. Pagpupugay sa ating dakilang tagapagtagumpay, Lee Chuan. Ting-ting, basang-basa na ang damit ko. Tara na, magpapalit tayo ng damit. Bawal sumilip. Sumilip ka, sisisantihin mo ba ako? Asa ka pa? Uwi na tayo. Kuya Chuan. Anong ginagawa mo rito? Sinadya ko kung pumunta rito para humingi ng paumanhin sa inyo. Kung mag-a-apologize, kay Manager Leo ka dapat pumunta. Bakit sa akin ka pupunta? Hindi naman tinataboy ang taong may magandang pakikitungo, di ba? Pinagtatanggal na ba ako? Huwag mo na akong intindihin pa. Tingnan mo, may dala akong regalo para sa iyo. Jenny Ma.
Hindi ba sinabi mo, na wala akong kakayahan at baliw ako? Bakit ka pa, nagboboluntaryo pa, mag-sorry ka sa akin. Hindi kita pagtatanggol. Ano? Mali ang ginawa ko noon. Bulag ako noon, hindi kita nakilala. Hindi ko nakilala ang isang kagaya mo. Dapat pala ay kilala na kita noon pa. Isang taong napakagaling. Sino ba ang nasaktan ko? Hindi ko rin po kayang masaktan kayo. Di ba po? Tingnan ninyo po, ako po ay sinadyang pumili ng isang Versace na necktie para humingi ng paumanhin sa inyo. Hindi ko rin po alam kung bagay po ba sa inyo. O kaya, subukan natin. Huwag kang mga away, pag-usapan na lang natin to. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo, ang ninong ko ang nagpadala sa akin. Basta ang kailangan mo lang gawin, ay ang sumunod sa kanya. Anong pera? Kapangyarihan. Magandang babae, kahit ano, ang gusto mo. 5 milyon. Dagdag pa ako. Ano sa palagay mo? Sinasabi ko sa'yo, huminto ka na. Magiging mahirap nang ayusin ang lahat mamaya. Alam ko, ikaw ay isang birhen pa. Wala ka pang naging kasintahan. Noong nasa advertising department ka pa, mali ang ginawa ko. Gagawin ko ang lahat para humingi ng tawan. Ate, kahit medyo, seryoso ako sa'yo parati. 28 pa lang ako. Mas bata pa nga ako sa'yo ng kunti. Para na akong hinog na bunga. Suotin mo na yan, dali. Nahihiya na ako. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Wala namang tao. Grabe. Jenny ma. Ang ganda ng pangangatawan ha. Which one? May sakit ka ba? May tao sa kwarto. Tapos uutusan mo pa akong maghubad. Sabi ko na, huwag mo nang habarin. Kailangan mo pa talagang habarin. Kasalanan ko ba kung mapapahiya ka? Umalis ka na nga. Hintayin mo pang tawagin kita. Ng lahat para pagtawanan ka. Ang kapal ng mukha mo. Napaka nakakahiya ninyo. Tinawag ko ang aking ninong. Para maghiganti para sa akin. Sabi, hindi ka ba naaakit kanina? Hindi ako naaakit. Bakit ako kinakabahan? Hindi ka naman ang girlfriend ko. Anong karapatan mong magselos? Hindi naman ako nagseselos. Ako. Mukhang si Mio Di Hyua, para lang mapigilan ka. Gagawa talaga ng kahit ano. Hindi ko alam kung dapat ko bang ibigay sa iyo ang trabahong ito. Yung tipong, kapag hindi natapos ay tatanggalin ka. Nagbibiro ka na naman ba? Mag-meeting na lang tayo. Ipapaliwanag ko ng mabuti. Tungkol sa meeting ngayong araw, may 2 bagay akong ipapahayag. Ang unang bagay, ang mga karagdagang shares ng aming Liu Group ay maaaring ikalakal na sa secondary market. Ibig sabihin, ang mga shares na ipinamahagi dati bilang stock options ay maaaring ikalakal na. Madali na itong magiging tunay na. Kita na. Binabati ko kayo. Kayong mga kabataan, nag-celebrate na sa kalagitnaan pa lang. Mag-ingat kayo dahil baka sa uling, wala na kayong makuha. Matandang baka, sa tuwing nawawalan ako ng pag-asa, kapag nakikita na kita, napatuloy ka pa rin masiglang tumatalon. Nababalik ang pag-asa ko, sa buhay. Huwag ka sanang sisuko, ha? Ikaw. Tumawa na kayo. Pero maya-maya, hindi na kayo makatawa. Susunod. Ia-anunsyo ko ang pangalawang bagay. Si Manager Wang, noong nakaraan, ay lubos na nasiyahan sa aming trabaho. At napakasaya. Pribado mong kausapin ako. Gusto kong makuha ang anak ng may-ari, at ang mga tagapagmana ng 2 pang mayayamang pamilya, na mag-i-intern, sa ating kumpanya. Kung mapapaamo natin ang 3 mga batang ito, para na rin nating, lubos na nabuksan ang mga daan sa bangko, isang Gen Z na nagbalik bayan. Paano kung makasama natin siya? Ano kaya ang mangyayari?
Mahal kong General Manager Lee, wala namang tanga sa kumpanya natin. Sino naman ang magtatapang na makasama ang nagdadala ng kayamanan? Ganito na lang iyon. Sino man ang manggahas namang insulto sa kanila, sisibakin ko. Ang trabahong ito ay mahirap. Ang aming departamento ng pananalapi ay marahil hindi kaya. Ang mga Gen Z ay mahirap pakisamahan. Ang aming departamento ay marahil hindi rin kaya. Umalis ka na. Ibigay mo na sa akin. Isang napakahirap na gawain ito. Dapat ipagkatiwala sa akin ng organisasyon. Matapang natatanggap ng hamon. May mataas na moralidad. Tunay ng karangalan ng mga liyo. Ang haligi. Lee Juan. Sa mga kritikal na sandali, ikaw pa rin ang kailangan. Ang mga kumpanya sa bansa ay napakaluma ng estilo. Tingnan mo sila. Ang pangit ng pananamit nila. Tiisin mo na lang. Hindi naman ito sa ibang bansa. Mababa ba ang kalidad ng mga Pilipino? Hello. Tagapanayam, magsisimula na ba kayo o hindi? Masyado akong abala. Mr. Lee, ang ating interview. Pwede na po tayong magsimula. Array. Ganyan lang ba, ang pakikipag-usap ninyo sa interviewer? Sa mga taong nirerespeto lang namin kami magalang. Malinaw naman, nawala ka pa. Sa respeto namin, tara na, bigyan niyo na kami ng trabaho. Nandito kami para ayusin ang workplace. Kayo lang tatlong basura, may karapatan ba kayong ayusin ang workplace? Tatlong tambak ng basura, wala namang silbi. Mga nabasa lang sa internet ang alam nyo. Nag-scroll lang ako ng ilang maikling video. Gusto ko nang ayusin ang workplace. Alam nyo ba kung ano ang workplace? Mas APN ng kabayo ang utak, ikaw. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Basta hindi ako. Kaya wala akong obligasyon na pagbigyan ka. Apo. Naiinggit ka lang sa amin. Inggit. Ano ba ang inggit ko sa inyo? Makakapunta lang sa mga pangkaraniwang universidad sa ibang bansa, para lang makakuha ng diploma. Naiinggit ako sa mataas ang pangarap mo pero kulang sa kakayahan. Walang kakayahan. Ang paghahanap ng trabaho ay umaasa pa rin. Sa mga koneksyon ng papa at mama. Nako, nainggit ako sa iyo. Ang galing-galing mo naman. Naiinggit ka lang sa amin dahil bata pa kami, at mayaman ang pamilya namin. Sinadya mong paghirapan kami. Sa tingin ko natatakot ka lang sa amin. Pagpasok mo sa kumpanyang Leo, pupunan mo ang posisyon ng iyong manager. ESS. Ano bang karangalan ng pagiging bata? Sino ba ang hindi naging bata? Aaminin ko, mahirap lang ang pinagmulan ko, at hindi ako nakapag-aral sa magandang universidad. Pero hindi ito nakakaapekto sa akin. Maging general manager ng Leo Group, ang inyong leader. Bakit ninyo ako tinititigan? Hindi ba kayo sang-ayon? Kung ganoon, patunayan ninyo sa akin ang inyong kakayahan, mga bata. Makinig kayong mabuti. Ang paggalang ay nagmumula sa magkabilang panig. Huwag mong isipin na ang buong mundo ay iyong ama. Hindi lahat ay magpapaubaya sa iyo. Ngayon, mag-sorry ka sa akin. O kaya'y umalis ka na. Anong klaseng pangyayari ito? Hindi ko maintindihan. Pero Kuya Juan, lagi kang hindi sumusunod sa karaniwang paraan. Tiyak na paraan niya ito. Ganyan na lang ba tayo aalis? Nakakahiya naman iyon. Oo nga. Dapat mag-isip tayo ng paraan. Bawiin natin ang respeto natin. Sampelan natin siya. Huwag ka nang bumalik. Bumalik ka at magsumbong sa ninuno mo. Ganito. Maglakas loob ka bang makipagpustahan sa amin? Bigyan mo kami ng proyekto. Pagkatapos ng 3 araw, plano ng ulat ng live na pagsasahimpapawid sa buong network. Kung tayo ay mabibigo, magpapaumanhin ako sa iyo sa harap ng maraming tao. Kung tayo ay mananalo, huwag mo rin akong sisihin sa pananakot ko sa iyo. Sasabihin ko sa aking daddy, na ikaw ay, mula sa Leo Group, paalisin ninyo sila ng tuluyan. Ano pa ang hinihintay natin? Ang proyekto ay sa inyo na. Hintayin mo lang ako. Wow! Tunay ngang nagdadala kayo ng kayamanan. Mahal na mahal ko kayo. Ang stop, kung ganito ang takbo, tuloy ang pagtaas. Ang ating bonus sa katapusan ng taon ay lalampas ng 10 beses sa nakaraang taon. Mga ginoo at binibini, maghanda na tayong magbukas ng champagne para sa pagdiriwang ng bagong taon. Ginang Leo. Kung ganito pa ang pagtaas, natatakot na ako. Anong kinakatakot? Ito ay tiwala ng lipunan sa Leo Group. Ginang Leo, napakaganda naman ang tapang ninyo. Narinig ko si Jilly, ang general manager, at ang anak ng manager ng bangko, ay nagsama-sama para sa isang bagong proyektong live streaming. Para samantalahin ang init ng stock market, gawin nating bidding ang live streaming. Una, para magbigay galang kay Manager Wang. At pangalawa, para mapalakas ang tiwala ng publiko, at manatili sa paghawak ng mga shares. Ano sa tingin ninyo? Mabuti. Ganun ang gagawin. Ay lilipat ang live stream sa isang live na bidding. Opo.
Leo Ruyuan. Ang bata mo pa. 3. Naghintay kayo ng matagal, Jenny. Si Ninong. Matandang baka, gusto humingi ng tulong sa atin. Ang kaunting ito ay hindi sapat na pakikipag-ugnayan. Tutulong kayo sa akin ngayon. Pagkatapos, para na rin sa inyo ang pagtulong. Oh. Ano ang ibig mong sabihin? Ginagawang paborito ni Leo Ruyuyan ang mga kamag-anak at kaibigan niya, at ginawa niyang general manager ang pamangkin niya, at pinagtatanggal niya ang mga taong ayaw niya. Ngayon, natanggal na ako sa pwesto. Natatakot ako. Kayo na ang susunod na mapapahamak, di ba? Maglakas loob pa siya. Ang imperyo ng kumpanyang Leo ay pinaghirapan namin. Ilang magkakampi para sa kanyang ama. Ngayon, gusto na naming magretiro sa kumpanyang Leo. Wala na ba akong mapagtataguan? Tingnan ninyo ang nangyari sa akin. Ano pa ang hindi niya magagawa? Walang puso si Aling Leo, kaya huwag ninyong sisihin kami kung gumanti kami. Dapat nating unahan siya, itaboy natin siya, at hatiin natin ang kayamanan ni Aling Leo. Okay, tara na. Okay. Ganoon na lang. Salamat po sa inyong lahat. Beach 1. Ang Manager Wang at ang mga kasamahan niya ay nanunood ng ating live stream. Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon din. Tungkol sa 3 proyektong iyon ng mga anak mayaman. Walang problema, di ba? Huwag kayong mag-alala. Simpleng proyekto lang naman ito. At mula simula hanggang dulo, sila mismo ang gumawa nito. Pagdating ng panahon, tayo naman ang magsisikap na purihin sila. Sisiguraduhin nating mabigyan ng karangalan ng ating mga sponsor. Ayon sa usapan, kung maganda ang proyekto, tatanggalin ako ng kanilang amang banker. Kung hindi naman maganda ang proyekto, sila'y 3. Wawasakin ko ang reputasyon. Sasampalin ko ang mukha ng aming pangunahing mamumuhunan. Ganito. Manalo man o matalo, tatanggalin din ako. Salamat sa inyong lahat, sa inyong pagdalo sa amin. Sumali sa aming Live Group, conference ng bidding ng proyekto. Dahil sa inyong pagiging masigasig. Kung gayon, hindi na ako mag-iisa pa. Diretso na natin imbitahan ang leader ng aming proyekto, ang Team ni Wang Hong, para ipakilala ang kanilang proyekto. Ang mga interesado ay maaaring aktibong lumangok sa bidding. Salamat. Sige po. Array. Ang batang iyon sa amin. Kakatapos lang magtapos sa ibang bansa, ilang buwan pa lang nagtatrabaho. Nagsimula na agad mamuno ng proyekto. Itong Leo Group talaga naman. Sobrang inaalagaan niya ang mga batang ito. Ang anak ng tigre ay tigre rin. Matalino talaga ang binata, Array. Bata pa siya. Kailangan pa niya ng maraming karanasan. Kayo naman sa hinaharap, kailangan pa ninyo ng tulungan ninyo siya ng gusto. Ngayon, ipapakita ko sa iyo, kung talagang may kaya kami. Makatutok ka. Panoorin mo ang mga Gen Z, kung paano nila mapapaindak ang lahat. Sige, abangan. Ito ang aming malikhaing ideya, bagong taon 2025, walang Gen Z. May buwan na cake. May buwan na cake. Nakita mo ba? Natulala sila sa amin. Tama. Ang galing. Sobrang taas pala ng tingin ko sa inyo. Ang planong ito, basura. Sumuporta man ako o kumontra. Mukhang wala akong taste. Paano ko ito kakainin? Dish 1. Seryoso ka ba? Oo, tama. Ito ang amin. Malikhaing konsepto sa advertising. Kayong 3, ipagpatuloy ninyo ang inyong pagpapakita. Hindi, pagpapakita. Ang konseptong ito ay tinawag naming Kabilugan ng Buwan. Kayo, tulad ng alam ninyo, ang Bagong Taon at ang Mid-Autumn Festival ay mga kapistahan ng pagsasama-sama. Hatiin natin ang mooncake sa gitna. Ibebenta natin ang kalahati sa Bagong Taon, at ang isa pang kalahati naman sa Mid-Autumn Festival. Simbolo ng panibagong taon. Sa wakas ay magkakasama-sama na tayong lahat. Mga Ginoo't Binibini, huwag kayong mahiya. Kung may katanungan kayo, itanong ninyo. Gaano naman kalaki ang budget ng proyekto ninyo? Kung hindi naman masyadong mataas ang gastos, siguro, mayroong mga boss na gustong sumubok. Basta, 6 na milyon. Kailangan mong makapagbenta ng 600 milyon, para lang mabayaran iyon, di ba? Mahirap bang makapagbenta ng 600 milyon? Madali lang naman.
Tapos na ang paggawa ng mooncake. Kailangan pa itong hiwain at i-repackage. At pagkatapos ng 6 na buwan, pwede mo lang ibenta ang isa pang kalahati. Anong klaseng mooncake ba yan? Ang tagal naman ng expiration date. Ang binibenta namin ay ang pagiging kakaiba nito. Problema na ng manufacturer ang expiration date. Ang mooncake ay sumisimbolo ng pagsasama-sama. Hindi ba malas kung hiwain at ipagbibili ito? E di maghintay na lang tayo hanggang sa Mid-Autumn Festival. Hindi ba tayo magkakasama-sama na noon? Boss. Nilalay na tayo ng gusto sa live stream. Sinasabi nilang ang plano ng kumpanyang Leo ay isang basura. Ang stock natin, malapit na rin bumagsak ang presyo. Ano? Isara na natin ang live stream. Isara mo ang live stream. Anong nangyari? Ang sitwasyong ito ay bunga ng ating ginawa. Hindi kaya. Ang plano natin. Ganun ba kasama? Hindi naman. Tiyak na walang kinalaman tayo rito. Huwag ka nang magdagdag ng karangalan sa iyong sarili. Kayo ay, sa huli, bahagi lamang ng plano nila. Ginagamit lang kayo at hindi nyo pa alam. Mga tanga. Hindi ito kasalanan namin Ikaw ang nagutos sa amin na gawin ang proyektong ito. Kung sakaling ang inyong kumpanyang Leo Group ay magkaroon ng anumang problema dahil dito, hindi kami mananagot. Tama. Iyan lang. Kailangan pa nating ayusin ang kapaligiran sa trabaho. Tiyak kung kaya kong mapanatili ang kalagayan. May paraan ako. Walang silbi. Malinaw na may taong. Sinadyang labanan ka. Targetan ng Leo Group. Basta't ang taong ito ay nakakuha na ng sapat na puhunan. Magpapalit ng may-ari ang Leo Group. Sino ba ang kumokontra sa akin? Leech 1. Ano ang dapat mong gawin? Sisibakin nila ako. Tutulungan kitang baligtarin ang sitwasyon. Anong oras na ba? Bakit ka pa nagbibiro? Anong pakain? Huwag kang umalis. Director D, huwag ka munang umalis. Ang lakas ng aming Leo Group. Hindi ganoon. Huwag kayong umalis. Direktor Leo, ang iyong loan noong nakaraang taon, dapat nang bayaran. Kung hindi ito mabayaran sa takdang panahon, magiging past due na iyan. Tayo naman, sundin na lang natin ang tamang proseso. Paghahabol sa utang. Bank Manager Wang, ang lahat naman po ito ay, matagal na nating pagkakaibigan. Sige na, magkaibigan pa naman tayo. Ginagago mo ang anak ko, di ba? Magsasalita ka pa ng kaibigan. Ate Ting, pinalibutan na ng mga reporter ang kumpanya. Lumabas na tayo at magpaliwanag. Boss, pinalilibutan na ng mga reporter ang kumpanya natin. Lumabas na tayo at magpaliwanag. Ano? Paano nangyari ito ng ganito kabilis? Pakisuportahan ninyo ako. Samahan ang Leo Group sa pagharap sa pagsubok. Susuportahan kita. Umalis ka na, sasamahan kita, at magpapaliwanag sa mga reporter. Ito Leo. Sa huli, Leo Group, ay pinaghirapan natin ang iyong ama, magkasama. Kahit na may kaunting hindi pagkakaunawaan noon, pero sa panahon ng pagsubok, syempre dapat tayong magkaisa. Ito Leo. Salamat po. Ginang Leo, ang Leo Group po ay nag-issue lang ng karagdagang shares, at bumagsak na agad sa pinakamababang presyo sa kasaysayan. Ito po ba ang inyong pamamalakad sa stock market na may layuning manloko at kumita? Ginang Leo, ang sabi-sabi, sinadya ninyong itaas ang presyo ng mga stock noon, para lang makuha ang pinaghirapan ng mga mamumuhunan. Ano ang masasabi mo rito? Wala. Mayroong taong sinadyang sumire sa ating pangalan. Ibagsak ang mga mapagsamantalang kapitalista. Ibagsak ang mga mapagsamantalang kapitalista. Ibalik ang pinaghirapan naming pera. Ibalik ang pinaghirapan naming pera. Grupo ng mga Leo, sinisira nila ang aking negosyo. Mga walang puso silang kriminal. Hayaan ang Securities and Exchange Commission na imbestigahan ng gusto ang grupo ng mga Leo. Dakpin ninyo sila lahat. Dakpin ninyo sila. Dali-dali. Protektahan si Manager Leo. Bilisan ninyo. Isauli ang pera. Nababaliw na ba kayo? Ibaba ninyo ang mga pamalo. Huwag kayong mananakit. Huwag ninyong pakakawalan. Direktor Leo, kung sakaling masaktan ka, sino ang mamamahala ng sitwasyon? Huwag kayong magpapadala sa inis. Lahat, ang nangyari ngayon, sinadyang pagbagsakin ng presyo ng mga kalakal. Ang kumpanyang Leo, biktima rin. Ako ay nangangakong
Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Bigyan niyo po ako ng kaunting panahon. Huwag niyo siyang pakinggan, nagsisinungaling yan. Baka, mamaya'y takasan na tayo at ang kinin ng pera. Pabayaran natin kay Leo Rui ang pera. Kung hindi, magpapakamatay kami sa harap ng inyong kumpanya. Para makasuhan kayo ng pagpatay. Ma Jenny, nagkakasala ka. Manager Leo, hayaan niyo akong kausapin sila. Mga mamumuhunan, sinabi ni Manager Leo, nakatrap ang inyong mga stock, kaya dapat lang sa inyo yan. Kasama ang aming Leo Group, wala kayong kahit kaunting koneksyon. Gusto ninyong manghiram ng pera, managinip na kayo. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Nababaliw ka na, anong pinagsasabi mo? Ayaw ninyo kaming mabuhay. Hindi ka namin hahayaang mabuhay ng mapayapa. Tara, sige. Tigilan mo na, saktan ninyo siya. Huwag na. Huwag na kayong manakit, tigilan ninyo na. Tigilan mo na, huwag na kayong manuntok. Huwag na kayong manuntok. Huwag na kayong manuntok. Huwag na kayong magpicture. Huwag na kayong magpicture. Anong kinukunan ninyo? Ibigay ninyo sa akin ang inyong mga cellphone. Mga pare, bugbugin ang mga reporter na to. Pero hindi rin pwedeng saktan ang mga reporter. Ang Leo Group ay isang sindikato. Maghihintay kayo na matrending ito. Tapos na ang lahat. Si Mr. Leo, ikaw ba yun? Bakit mo ako sinasaktan? Kasalanan ko raw. Ikaw ang nagdagdag ng stock. Pinabayaan mo si Li Chuan. Ikaw ang nagpapahiya sa mga anak mayaman. Ikaw din ang nagdesisyon na magkaroon ng bidding. Anong ginawa ko? Bitawan mo na. Ikaw, walang utang na loob. Ngayon, kung hindi dahil sa akin at sa mga gwardya na nag-alaga sa iyo, kanina ka pa nasasaktan ng mga mamumuhunan na iyan. Ang dapat mong sabihin sa akin ngayon ay, salamat. Ikaw. Ninong, handa na ang pagpupulong ng mga shareholder. Ginang Leo, pakiusap. Ang mga shareholder ng kumpanya ay naghihintay na sa iyo. Ang aking ama ay ang tagapagtatag ng Leo Group, Chairman. Ako ang pangulo ng Leo Group, isa ka lamang shareholder. Anong karapatan mo upang magsagawa ng isang shareholders meeting? Magre-rebelde ka ba? Nababaliw ka na ba? Napakaseryoso ng nangyari ngayon. Sa tingin mo, ang Leo Group sa hinaharap, magiging Leo pa rin ba ang apelyido? Ano ba ang gusto mong sabihin? Pumasok ka na at kausapin mo ang mga shareholder. Mauuna na ako. Hintayin kita. Ang mga masasama ay hindi magtatagumpay. Itay, nagre-rebelde si Neo ni Yua. Bumalik ka agad at tulungan mo ako. Ano? Hindi ka makakabalik? Nako, Royan. Mukhang ako na naman ang kailangang umaksyon. Li Chuan. Li Chuan. Ang daming nakatingin. Masama ang epekto nito. Wala akong pakialam. Kailangan mo akong tulungan. Sa dinami-rami ng pagsubok noon, nalagpasan mo naman lahat ng iyon. Kaya mo rin ito ngayon. Tama ba? Talagang masamang tao si Neo Li Yua. Kung ang Leo Group ay mapunta sa kanyang mga kamay, magkakaroon pa kaya ng magandang buhay ang mga kapatid. Sa pagkakataong ito, hindi ko talaga maaaring baliwalain. Matutulungan kita. Pero wala ako ng karapatan sa kumpanyang Leo. Hindi ako miyembro ng Lupon. Kaya kailangan mo akong tulungan na makuha ang tiket para makapasok sa pagpupulong ng mga shareholder. Sige. Simula ngayon, ikaw ang mapapangasawa ko. Ako ang manugang ng pamilyang Leo. Samahan mo ako sa pagdalo, sa pagpupulong ng mga shareholder. Ang mga matatandang iyon sa loob ay wala ring masabi. Tutulong lang naman ako. Bakit naging manugang na ako? Nagyayabang ka na naman. Ang yabang-yabang mo pa kahit nakikinabang ka na. Umalis na tayo. Tara na. Umalis ka na. May plano ako. Nasaan na kaya si Leo Ruyan? Nagkasala siya ng malaki. Bakit hindi pa siya dumarating? Marahil ay mangyayari ito. Maaga nang tumakas kasama si Li Chuan. Ang bawat segundong paghihintay ay dagdag na pagkawala. Hindi na tayo maghihintay. Lahat kayo. Leo Ruyan. Habang siya ay namamahala bilang pangulo ng kumpanya. Kung hindi, mamaya ay sama-sama kayong magpapatanggal sa iyo para sa kapakanan ng kumpanya. Dulot nito ang napakalaking pagkalugi. Iminumungkahi ko na tanggalin siya sa lahat ng kanyang tungkulin. At ako, si Neo Li Yua, ang pansamantalang
Magiging presidente ng kumpanya. Tapos na ang sasabihin ko. Mga ginoo at binibini, sino ang sang-ayon? Sino ang salungat? Kung gayon, ang posisyong ito, ako'y magiging bastos na kung tatanggihan ko. Matandang lalaki, ang pwestong ito, wala kang karapatang umupo. Ang pwestong ito, wala kang karapatang umupo, bumalik ka na sa iyong upuan. Kahit ang mga bata pa, sa kindergarten ay alam na yan, huwag basta umupo kung saan-saan. Ikaw. Ang pwestong ito, ibibigay ko muna sa iyo, basta mamaya. Iiwanan din ninyo yan. Liu Ruyan, pagpupulong ng mga shareholder ng kumpanya. Ano ang ibig sabihin ng pagdadala mo ng isang outsider? Si Jenny at si Ma ay parehong makakapunta. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Siya ang babae ko. 李川是我男人。 Gusto mong umasa kay Li Chuan para makabawi. Napakabata mo naman. Liu Ruyan. Nangyari ang isang napakasamang pangyayari. Kailangan ko ng makatwirang paliwanag. Ang iyong mga eskema, ang pinsalang idinulot mo sa kumpanya. Paano mo ito balak solusyonin? Napanood na ba ninyo ang video? Ang lahat ng ito ay kagagawa ni Neo Lihua. Walang katotohanan yan. Ako ay isang shareholder. Nasira na ang kumpanya. Ano ang mapapala ko? Huwag mo munang madaliin ang pag-iwas sa responsibilidad. Liu Ruyan, may magandang plano ka ba? Mga ginoo at binibini, lahat kayo ay mga shareholder ng kumpanya. Sama-sama tayong uunlad. Iminumungkahi ko na. Sabay-sabay tayong magdagdag ng mga share ng kumpanya. Panatilihin muna natin ang presyo ng share. Tapos saka tayo maghahanda ng press conference. Para ipaliwanag sa publiko. Bumagsak na nga ng ganito. Magdadagdag pa ba tayo? Inaakala ninyo kayang rescue kami? Nagkamali ka ng ginawa. Ikaw na ang baalang lumaban dito. Ngayon, gusto mong iligtas ang kumpanya. Iisa lang ang paraan. Yun ay alisin si Liu Ruyan sa pwesto. Anong tinitignan mo? Ang dala mo sa kumpanya ay napakalaking negatibong epekto. Dagdag pa ang sunod-sunod na maling desisyon ay naglagay sa kumpanya natin sa isang lubos na krisis. May lakas ka pa palang maging presidente. Suportado ko ang pagpapaalis kay Liu Ruyan. Ipagkatiwala na kay Lau Niu ang kumpanya. Tanggalin si Liu Ruyan sa pwesto. Tanggalin si Liu Ruyan sa pwesto. Manahimik kayong lahat. Ang kumpanyang Liu na walang si Liu Ruyan. Matatawag pa bang Liu Group? Tama, ang kumpanya ay itinatag ng pamilya Liu. Pero, ang kumpanya ay lumago hanggang sa ngayon. Napakalaking sukat nito. Kung wala ang inyong pagsisikap, sa tingin mo kaya natin ito? Bakit hindi natin siya mai-dismiss? Ang kumpanya ay nasa ganitong kalagayan na, dahil sa iyo. Kung matalino ka, iwanan mo na ang posisyon mo bilang CEO. Huwag masyadong mapahiya. Hintayin na lang natin at panoorin. Tingnan natin mamaya kung sino ang mapapahiya. Sige, botohan na lang natin. Tingnan natin kung sino ang susuporta sa iyo. Teka lang, nalilito ka na ba? Si CEO Liu at ang ama niya ang may hawak ng 45% ng shares. Samantalang ikaw ay 15% lang. Ang pamilya Liu ang may ganap na kontrol. Anong karapatan mo para sibakin siya? Akala mo ba? Mga kasamang stockholder ba kayo'y pawang pandekorasyon lamang? Sila ngayon ay nasa panig ko na, gamit ang kanilang hawak na 20% karapatan sa kumpanya. Lubos nila akong susuportahan. Suportado ko si Mang Liu. Suportado rin namin si Mang Liu. Sinusuportahan din namin si Mang Liu. Nakita niyo ba? Ito ang tinatawag na tinig ng taong bayan. Paano kayo makakalaban sa akin? Ang guro mo ba sa math ay ang guro mo rin sa PE? 15 plus 20 ay 35. Ang pamilya ni Liu ay mayroong 45%. May lakas ka pa palang humarap sa akin. Lalaban ka ba sa pamilyang Liu? Ikaw na bata. Ang tapang mo naman. Akala mo ba kung sino ang nakikipag-agawan ng mga numero noon? Ako na ngayon ang may-ari ng Liu Group. Ang may hawak ng karamihan ng mga shares. General Manager. Nakuha ko ang mga shares sa secondary market. At nakuha ko na rin ang nakuha na naman ang Liu Group. Idagdag pa ang nasa akin lang. 35%. Umabot na ito sa 49%. Konti na lang. Konti lang naman ang lamang ko sa inyo. Nang kaunti lang ah. Konti lang ah. Akin na ngayon. Sa akin na ito ngayon. Talo kayo.李川， Simula na naman tayo.
Ang sabi mo kanina nasa. Sinisikap niyang makuha ang mga chips sa pangalawang merkado. Ibig sabihin, traitor siya. Ninanakaw niya ang pera ng mga kasamahan niya. Ang sama-sama mo naman. E ano naman ngayon kung oo? Hindi na rin ako natatakot na sabihin sa inyo. Simula nang magretiro si dating Lolo Leo, matagal ko nang pinaplano ang araw na ito. Ang lupain ay pinaghirapan ng mga kapatid ko. Bakit sila lang, ang pamilya ni Leo, ang makikinabang? Bakit eksklusibo lang sa pamilya Leo? Ako ang maging CEO. Sisiguraduhin kong yayaman ang mga kapatid ko. Tiyak na dadalhin ko ang mga kapatid ko sa malaking yaman. Halika at bumoto. Patalsikin si Leo Ruyan. Patalsikin si Leo Ruyan. Patalsikin si Leo Ruyan. Patalsikin si Leo Ruyan. Tigilan mo na. Binabati kita, ama. Unanimous ang boto, ikaw ang bagong chairperson. Nahalan bilang tagapangulo na may botong 100%. Sa akin na ito. Leech 1, hindi mo na kailangang sisihin ang sarili mo. Nagawa mo na ang lahat ng kaya mo. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi pa nga ako nagsisimula, pero wala na tayong. Pero lahat tayo ay nakapag. Sino ang nagsabi na wala tayong pera? Magpapakitang gilas ako. Umalis kayo sa daan. Malapit ka nang mamatay. Ang yabang mo pa rin. Pero ang ugali mo, gusto ko yan. Naisip mo na ba? Na sumama ka sa akin. Ang mga kondisyong ipinangako ko sa iyo noon, ay nananatiling wasto. Bale, mabibilang pa rin. At ano sa iyo, sisibakin mo na ako ngayon. Kikaibat ang loob ko kung sasamahan kita sa apelyido mo. Ikaw na walang utang na loob. Bilang chairman ngayon, sisibakin kita. Maganda. Gusto kong pasalamatan ang buong pamilya ninyo. Naka-credit na sa Alapay ang unemployment benefit. 1 trilyon. 1 trilyon. Array. Nagmamagic ka ba? Pati ba naman ringtone ng cellphone? Ang nakakatawa mo naman. Binabawi ko na ang alok ko sa iyo. Hindi ka karapat-dapat. Security. Dito kayo. Paalisin ninyo silang lahat. Leech 1, tumigil ka na nga. Bilisan mo na. Gamitin mo na ang kapangyarihan mo. Ginamit ko na nga. Hindi ba nakakagulat ang resulta? Ganito lang pala. Gusto mo ba akong patawanin hanggang sa mamatay ako? Para mabaligtad ang sitwasyon. Babaguhin ba ang sitwasyon? Ilalagay ko sa 10 beses na mas mataas na presyo. Linisin natin ang lahat ng stock sa secondary market. Nilinis ang pangalawang merkado. Magpapadala na ako sa inyo ng pera ngayon din. Ang yabang mo naman. May ganoon ka karaming pera ba kayo? May ganoon ka bang karaming pera? May malaking pondo. Hindi kaya. Hindi ka naman talaga magkakaroon ng trilyong piso. Itinutulak pataas ang stock ng Leo Group. Oo nga. Akala mo ba'y nagbibiro lang ako? Ngayon, ako at ang pamilya Leo ay may hawak ng 51% ng mga shares ng Leo. Konti lang ang higit sa iyo. Mayroon tayong karapatang magbito. Imposible ito. Bilang chairman ng lupon ng mga direktor, ipinapahayag ko ang pagtanggal kay Neo de Hua sa lahat ng kanyang tungkulin sa lupon ng mga direktor, at ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya, epektibo kaagad. Kayo mga pabago-bago, ang gaga ng loob ninyong tumanggap ng pera, ngayon na kailangan namin ang inyong suporta. Bakit biglang tumahimik, mga direktor? Tumanggap pa pala kayo ng pera kay Neo de Hua, Wang Qingqi. Tumawag ka sa legal department ng kumpanya, papatikiman natin ang mga taong ito, ng kulungan. Boss Leo. Huwag po kayong magpapasok ng reklamo sa pulis ha. Misunderstanding lang po ito, Neo de Hua. Hindi mo inaasahan to. Ano, kinukuha lang namin ang pera mo, para lang makaipon ng ebidensya laban sa'yo. Sa totoo lang, Manager Leo, mga undercover agent lang kami. Tama, mga undercover agent nga kami. Isinumbong namin si Neo de Hua. Oo, tama, mga kapwa stockholder. Panahon na para magpakita ng katapatan. Bugbugin ninyo siya. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Ruyuan. Tulungan mo si Tito, matandang baka.
Hindi pa naman bagong taon. Anong pagbati sa bagong taon yan? Anong klaseng pagbati sa bagong taon yan? Hindi mo pwedeng hayaang manguli ako. Hindi mo pwedeng hayaang makalapit ang mga pulis. Natatandaan mo pa ba? Yakap-yakap ka pa noon ng tito mo noong bata ka pa. Noong bata ka pa, binuhat ka pa ni Tiyo. Hindi mo naman pwedeng balewalain ang pagkakaibigan ng dalawang pamilya, di ba? Inisip mo ba ang pagkakaibigang ito? Kuya Chuan, mali po ako. Ang yaman-yaman mo naman. Huwag mo na akong intindihin. Okay lang ba? Basta pumayag ka lang. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Angkinin mo na ang lahat ng gusto mo. Pagsisilbihan ka namin ng ate ko. Pwede rin naman. Anong klaseng mga salita yan? Umalis ka na nga. Hindi mo mahal ang sarili mo. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Nasasabi mo pa iyan. Ibig sabihin, hindi mo talaga. Alam na mali ka. Ang alam mo lang, tapos na ang lahat para sa iyo. Benny Ma. 老子要完了。 Ruin. Sagitin mo po si Tito, ate. Ang bagay sa fiancé ay pansamantala lang. Tutulungan na kita ngayon. Nang matapos na ang problema, ngunit ginantihan mo ako ng sama ng loob. Tama ba yan? Naiinis ka ba sa akin dahil matanda na ako? Hindi naman. Sa totoo lang. Gusto kita, pero ikaw ang boss ko. Naiilang ako sa'yo. Parang anumang segundo. Susumpain mo ako, pagkatapos noon. Ituturing mo akong boss mo, sasawayin mo ako. Kung gagawin mo yan. Hindi na ako magpapauto. Kung ganoon, hindi na ako magiging mahiyain. Pasensya na. Nagkamali na naman ako. Hiwain ang cake. Tara na. Hiwain na natin ang cake. Hiwain ang cake.